Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 801 hanggang 811. Ang dakilang security guard. Kabanata 801 panganib. Ang mabilis na paparating na itim na matalas na palaso ay agad na pumatay sa isang kataas-taasang eksperto sa unang yugto ng Mahayana, na ikinagulat ng lahat ng naruroon. Gayunpaman, hindi iyon ang wakas. Habang ang Mahayana Master ay nakaipit ng patay sa puno, 7 o 8 pang matatalim na palaso, na humuhuni sa hangin, ang sumirit. Hindi ito ang mga itim na palaso, ngunit lahat ay naglalabas ng asol na liwanag, na mga palaso ng Gangchi. Ang bilis nila ay napakabilis na hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong gumanti si Yusuf Zok. Dagandong, ang Mahayana Master na nagtatangkang harangan si Yusuf Zok ay nagpakawala ng isang malakas na sigaw, habang maraming Gangchi harang ang biglang nakasalansan sa kanyang katawan. Puff 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 puff, bawat isa sa mga matalas na palaso na iyon ay tumama sa kalasag ng Gangchi ng lalaki, dahilan para dumura ng dugo ang Mahayana Master at umatras sa bawat tama. Nang tumama na ang ikapitong palaso, hindi lamang naka-atres ng 7 baitang ang Mahayana Master, kundi napaupo rin siya ng mabigat sa lupa. Umaagos ng masaganang dugo mula sa lahat ng 7 butas ng kanyang ulo, malinaw na mas maraming hangin ang inilalabas kaysa sa inilalabas. Dumating na ang kamatayan. Nahulaan na ni Yusuf Zok, na nakarinig, kung sino ang tumutulong sa kanya. Kaya habang patuloy siyang sumusulong, bigla niyang hinayla ang nahulog na purple light sword mula sa lupa, habang ang espada ay umuungol ng malakas, pagkatapos ay galit na galit niya itong ibinagsak sa isang hiwa. Sa isang put, ang Mahayana Master, na mas madalas humihinga palabas kaysa sa humihinga sa lupa, ay nahati sa 2, kahit ang kanyang nascent soul ay hindi nagkaroon ng pagkakataong makatakas. Walang kapintasan ang naging koordinasyon ni Yusuf Zok at Lily Case, sa ngayon, 2 Mahayana Master na ang nabuwal. Patuloy na sumulong si Yusuf Zok, ang kanyang Hungering pumatay ay kumikislap ng napakaliwanag habang patuloy siyang humahampas gamit ang kanyang espada, nagpasya siyang hatiin si Tyler Nash sa 2, dahil hanggat nabubuhay siya, ang mga problema ay walang katapusan. Kasabay ng isang, boom, diretsyong sumugod si Sword Chi. Napuno ng gulat ang mukha ni Tyler Nash nang bigla siyang may ibato mula sa kanyang mga kamay. Isa itong tatsulok na anting-anting na, nang bumangga sa Sword Chi, ay sumabog ng malakas. Mabilis na umatras si Tyler Nash sa gitna ng pagsabog, at ang Sword Chi ni Yusuf Zok ay malakas na napigilan. Kasabay ng isang, whoosh, kasabay ng sabay na pagsabog ng Sword Chi at ng anting-anting, isa na namang shattering meteor arrow ang muling tumagos sa ere, na nakatutok sa likod ng ulo ni Tyler Nash. Ngunit ngayon, isang hindi inaasahang pagbabago ang naganap. Nang malapit nang tumagos ang asol na palaso sa bungo ni Tyler Nash, biglang nanginig ang kawalan. Pagkatapos, isang malalaman na palad ang lumabas mula sa kawalan, bahagyang kinurot, at ang papalapit na shattering meteor arrow ay agad na naduraj. Si Yusuf Zok, na malapit nang ituloy ang kanyang pag-atake, ay labis na nagulat at mabilis na inikat ang kanyang katawan upang maghiwa pababa. Sa isang swoosh, ang punong nakagapos sa katawan ni Tyler Nash ay nahati sa 2, at ang mga alambreng metal na nakabalot dito ay sabay ding naputol ng espada, na nag-iwan sa katawan ni Tyler Nash na bumagsak ng mahina sa lupa. Mabilis na sinalo ni Yusuf Zok si Tyler Nash, pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-atres. Gayunpaman, habang siya ay umaatres, ang mga hangin ng palma, na kasing talas ng Sword Chi, ay nagsimulang humiwa mula sa mahiwagang kawalan na iyon. Isa-isa, bawat isa ay napakalakas, bawat isa ay naging sanhi ng panginginig ng buong espasyo ng hindi mapigilan, na pumutol pa nga sa lupa. Muling umatake ang shattering meteor arrow, sa pagkakataong ito ay tinarget ang sunod-sunod na hangin ng palma. Saktong pag-atres ni Yusuf Zok, sa wakas ay lumitaw si Lily Case,
Suot ang kanyang malaking kamisete nang hindi pa nakapagsuot ng panloob o sapatos. Hawak niya ang isang pana sa isang kamay, walang tigil sa pagpapaputok, isang sunod-sunod na matatalim na palaso ang naipon mula sa gangchi na bumangga sa kamay na iyon na lumalabas mula sa kawalan. Bumalik ka, sinamantala ang maikling sandali, sumugod siya gamit ang isang kamay, dahilan para tuluyang mabasag ang matayog na puno na tumusok sa Mahayana Master, at hinugot din niya ang itim na palaso pabalik sa kanyang kamay. Ito lang ang kanyang Shattering Meteor, isang palaso na kayang pumatay ng kahit anong madaanan nito. Swoosh! Umatras siya sa tabi ni Yusuf Zok, pero hindi siya nito nilingan. Sa halip, seryoso niyang sinabi, isama mo ang mga kaibigan mo at umalis ka agad, si Lugang ito, nasa laks ang milya ang layo niya, at darating siya anumang oras. Ano? Kumikirot ang puso ni Yusuf Zok. Libu-libong milya ang layo. Isang kamay na umaabot mula sa libu-libong milya ang layo. Gaano kalakas ang lugang na ito? Bilisan mo. Humarap siya at tinulak ng malakas si Yusuf Zok. Sabay na tayo. Agad na hinawakan ni Yusuf Zok ang pulso niya. Nang inig ang kanyang katawan, at ang malamig at walang ekspresyong mamamatay tao na dating siya ay biglang nagpakita ng kaunting lamang. Sige na, ikaw na. Hindi ako maglalakas loob na patayin ni Lugang. Bilisan mo, habang nagsasalita siya, patuloy niyang pinaputukan ang mga palaso ng Shattering Meteor dahil naroon pa rin ang kamay nito, nakahawak pa rin sa hangin ng palad, kaya kinailangan niyang pigilan. Paano ako makakaalis nang wala ka? Sama-sama. Biglang tumabi sa kanya si Yusuf Zok, at hindi na niya hinintay na magsalita ito, at niyakap na niya ito. Hawak ng kaliwang kamay ang kanyang mga gamit, at buhat-buhat naman siya ng kanang kamay, habang ang sumunod niyang hakbang ay dinala sila ng 500 milya ang layo. Hindi siya nagpatuloy sa hilaga dahil haantong iyon sa hilaga ng kalaban, na mas mapanganib. Kaya nagsimula siyang gumalaw pakanluran, patuloy na nag-teleport. Walang silbi, ibaba mo ako. Ang banal na pananaw ng isang Earth Immortal ay maaaring umabot ng mahigit 10,000 milya, at gaano ka man kabilis, nasa loob ka pa rin ng kanyang banal na pananaw. 10,000 milyang banal na pananaw. Hindi napigilan ni Yusuf Zok ang huminga ng malalim. Ganoon ba kalakas ang pag-abot sa Earth Immortal? Nakakatakot masyado. Nandito na siya, huli na ang lahat, bakit mo ginagawa ito? Habang kausap ni Yusuf Zok si Lily Case at tumatakbo ng napakabilis, bigla silang napadpad sa isang halijing bato sa isang liblib na ilang na tila bahagi ng mga guho ng sinaunang lungsod. Malaki ang ipinagbago ng mukha ni Lily Case, gayon din ang kay Yusuf Zok, dahil naramdaman niyang biglang dumampi sa kanya ang ilang banal na pananaw, at pagkatapos ay marahas siyang idiniin ng mga ito. Gusto pa sana niyang gumalaw, pero bigla na lang, parang mas mabigat pa ang katawan niya kaysa sa bunduktay, at hindi na niya magawang gumalaw. Ito ang banal na kaharian, ang banal na kaharian ng isang immortal sa lupa. Nang mabalot siya nito, agad nitong tinatakan ang space-time, labis siyang inapi kaya't hindi siya makagalaw kahit 1 pulgada. Whoosh! Isang lalaking nakasuot ng itim na damit ang lumitaw mula sa silangan, mapatla at walang balbas ang mukha, at may matamlay na tingin. Si Lugang nga talaga ang lalaking ito. Kasunod ng kanyang paglitaw, mula sa timog, isa pang tao ang biglang lumitaw, at ito pala ay si Master Blackwell. Mula sa timog kanluran, isa na namang tao ang lumitaw, walang iba kundi si Dario Wolf mula sa Tian Yuan Sect. Mula sa kanluran, may isa pa, malabo ang alaala ni Yusuf Zok na nakilala niya ang taong ito noong insidente sa Exploration Mansion. Isa siya sa mga ekspertong iyon, walang dadang ang ama ni Aiden Acme na si Arlo Morton. Ang 4 na Earth Immortal na ito, humigit kumulang, ay pawang may galit sa kanya. Hindi na kailangang pag-usapan pa si Dario Wolf mula sa Tian Yuan Sect. Pinatay ni Yusuf Zok ang kanyang anak at mga apo. Walang dadang kinasusuklaman din siya ni Master Blackwell mula sa Saint Dragon Pavilion dahil ginulo ni Yusuf Zok ang teleportation formation ng Dragon Gate Passage. Kung tungkol naman kay Arlo Morton, noong nasa makamundong mundo pa si Yusuf Zok, muntik na niyang mapatay si Aiden Acme, at ilang disipulo ng Cheney Sect ang namatay dahil sa kanya, at si Aiden Acme na lang ang nakaligtas. Tungkol naman kay Lugang, kakatulong lang ni Yusuf Zok kay Lily Case para patayin ang 2 patay na unit, at muntik na nilang mapatay si Tyler Nash.
Kaya naman, ang paglitaw ng 4 na Earth Immortals ay nangangahulugan na handa na silang patayin siya. Kahit kilala si Yusuf Zok sa kanyang matatalinong estratehiya at malawak na divine skills, sa sandaling ito, hindi niya maiwasang pagpawisan ng malamig. Isa itong bitag ng kamatayan, isang halos tiyak na bitag ng kamatayan. Sa pagharap sa 4 na Earth Immortals, taglay ang divine sense na kayang sumaklaw ng 10,000 milya, kahit pahayaan nila siyang tumakbo hanggat gusto niya, saan kaya siya makakatakas? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 802 ang 4 na dakilang immortal ng daigdig. Nakatayo ang mga paa ni Yusuf Zok sa isang luma at inabandunang halijing bato na tumagal ng hindi mabilang na taon sa hangin at ulan. May mga ukit sa haligi, ngunit malamang na naagnas na ang mga ito ng buhangin at hangin sa paglipas ng mga panahon, kaya't bahagyang nakahilig ang haligi. Sa pagtingin sa paligid, ang lugar na ito ay tila isang sinaunang lungsod, at sa kabila ng sinaunang lungsod na ito ay ang gilid ng kanlurang disyerto. Hindi malinaw kung ilang taon nang inabandona ang sinaunang lungsod na ito, wala ni isang buo na istruktura ang natira, at ang dilaw na buhangin ay natabunan ang kalahati ng lungsod. Nanatiling hindi gumagalaw si Yusuf Zok sa halijing bato. Siyempre, hindi naman sa ayaw niyang gumalaw, kundi sa halip ay hindi siya makagalaw, 4 na napakalawak na Earth Immortal Divine Realms ang kumapit sa kanya, na nagpaparamdam sa kanyang katawan na parang dinurog ito sa ilalim ng bunduktay. Wala siyang magawa kundi ang mag-isip, dahil ang katawan niya ay tuluyang wala sa kontrol niya. Ganyan ang Earth Immortal, ang kataas-taasang higanti na nagiging immortal kapag nahawakan ang lupa, ang pinakamakapangyarihang nilalang sa mundong ito. Siyempre, hindi na sila eksaktong matatawag na mga tao, dahil lumampas na sila sa saklaw ng mga tao. Nakaligtas sila sa hindi mabilang na mga paghihirap, ngunit nabigo lamang na malampasan ang huling Ascension Immortal Tribulation, pagkatapos ay bumagsak sa lupa, kaya naging Earth Immortals. Kayang ilipat ng mga Earth Immortal ang mga bundok, punuin ang mga karagatan, manipulahin ang mga ulap, malayang maglakbay sa mundo, nang walang pagpipigil, at mabuhay ng 10,000 taon. Kapag ang isang tao ay naging Earth Immortal, magkakaroon sila ng habang buhay na hindi bababa sa 10,000 taon. At habang tumataas ang kanilang antas ng kultibasyon, patuloy na humahaba ang kanilang haba ng buhay, kung saan ang 10,000 taon lamang ang pangunahing haba ng buhay. 5,000 taon na ang nakalilipas, ang paglitaw ng 2 dakilang Earth Immortal ang humantong sa pagtatatag ng Saint Dragon Empire sa mainland. Noong panahong iyon, winasak ni Chad Lopez, ang ninuno ng emperador ng banal na dragon, ang nakaraang dinastiya, binura ang lahat ng kasaysayan, pinag-isa ang kalupaan, at iginalang sa kabila ng mga karagatan. Ang Saint Dragon Pavilion ay itinatag din noon ng isa pang Earth Immortal, isa ang nagtayo ng pavilion habang ang isa naman ang nagtatag ng dinastiya, at namuno sa lupaing ito ng mahigit 5,000 taon. Siyempre, sa sandaling ito, wala sa mood si Yusuf Zok na pag-isipan ang pinagmulan ng Saint Dragon Empire o alamin ang kasaysayan ng mainland, tensyonado ang buong katawan niya. Tumatakbo ang isip niya habang iniisip kung paano makakatakas sa pangangaso ng 4 na dalubhasang mandirigmang ito. Master Blackwell, ano po ang ibig sabihin nito? Biglang nagsalita si Lily Case, na nakayakap sa braso ni Yusuf Zok. Kahit hindi rin siya makagalaw, nakakapagsalita pa rin siya, at habang nakakunot ang noo, tinanong niya ang 4 na Panginoon kung bakit nila ginamit ang Divine Realm para igapos sila. Tunay nga, Master Blackwell, at mga iginagalang na nakatatanda, ano ang ibig sabihin nito? Nagsimula na ring mag-antala si Yusuf Zok. Bryson Campbell, tanong ni Master Blackwell nang naniningkit ang mga mata. Sa puntong ito, nakabalat kayo si Yusuf Zok, hindi lumilitaw bilang si Bryson Campbell o kahit bilang si Yusuf Zok, kundi bilang isang ganap na hindi kilalang tao, kahit alam ng 4 na Earth Immortal na siya ay nakabalat kayo bilang si Bryson Campbell. Tunay nga, Guro, matalas ang iyong mga mata, ngunit, Guro, mga kagalang-galang na nakatatanda, maaari po ba ninyong palayain ang banal na kaharian? Nabalitaan kong nakaakyat na ang mga senior sa estado ng Earth Immortal at hindi pa ako nakakapagbigay ng pagbati. Sabi ni Yusuf Zok nang may bahagyang ngiti. Bryson Campbell, kailangan kitang tanungin, nasa Chicken Mountain ba ang iyong Panginoon?
Hindi pinakawalan ni Master Blackwell ang Divine Realm, at gayon din sina Dax Blackwell at ang iba pa. Ang kanilang layunin ay hindi lamang patayin si Bryson Campbell, nag-aalala rin sila para sa Panginoon ni Bryson Campbell. Isang katotohanan na si Bryson Campbell ay mayroong Earth Immortal Master, na personal na kinumpirma ni na Master Blackwell, Dax Blackwell, at Jonas Hopkins mula sa Demon Hunting Chamber of Commerce, walang pagkakamali tungkol dito. Napataas ang kilay ni Yusuf Zoc sa sinabi ni Master Blackwell, indikasyon na hindi pa nila tunay na nasakop ang Chicken Mountain. Tila ang pormasyong iniwan ng maalamat na manok ay tunay ngang napakalakas at ang antas ng cultivation ni manok ay malamang na mas mataas kaysa sa 4 na Earth Immortal na ito. Mas mataas ang antas ng cultivation ng manok kaysa sa kanila. Nang maisip ito ni Yusuf Zoc, biglang nanginig ang buong katawan niya, at bigla siyang may naalala. Nang manahin niya ang bundok ng manok, nag-iwan sa kanya si manok ng isang liham at pati na rin ng isang balahibo ng manok, na isang anting-anting na gawa sa balahibo ng manok. Sinabi ni manok na ang anting-anting na ito ay makapagliligtas ng buhay niya. Pagkaisip pa lang ni Yusuf Zoc nito, agad niyang ginamit ang kanyang telekinesis para pasukin ang kanyang ring space, at sa kanya nakita ang kahon na naglalaman ng anting-anting na balahibo ng manok. Basta't hinugot niya ang balahibo ng manok at dinurog ito, baka may pagkakataon pa siyang mabuhay. Lumiwanag ang mga mata ni Yusuf Zoc, dahil sa ilalim ng impluwensya ng telekinesis, nailipat niya ang kahon sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, ang pagbukas ng kahon ay masyadong nakakaabala, lalo na't hindi niya maigalaw ang kanyang mga daliri ngayon, kaya naman napakahirap durugan ang anting-anting na balahibo ng manok. Bukod pa rito, kahit pa mapalaya siya ng anting-anting na balahibo ng manok, saan pa kaya siya makakatakas? Hindi siya naniniwala na ang isang anting-anting na gawa sa balahibo ng manok ay kayang pumatay ng 4 na Earth Immortal. Sa pinakamarami, haharanggan lang sila nito sandali. Saan kaya siya maaaring tumakas? Bryson Campbell, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Biglang sumanghal ng malamig si Master Blackwell nang mapagtanto niyang matagal nang hindi sumasagot si Yusuf Zoc. Panginoon ko, isang palaboy na monghe, hindi ko alam kung nasaan siya. Agad na umiling si Yusuf Zoc. Humph, hindi mo ba talaga alam? Kung papatayin ka namin, lilito siya, di ba? Madilim na sabi ni Dax Blackwell. Hindi sigurado iyan. Agad na umiling si Yusuf Zoc. Kung ang aking Panginoon ay pumunta sa East Sea o sa mga lugar sa timog o hilaga ng mainland, kung saan mahina ang komunikasyon, kahit patayin mo pa ako, hindi niya malalaman. Kung gayon, Bryson Campbell, hayaan mong itanong ko sa iyo, bakit mo sinira ang nag-iisang teleportation formation sa Saint Dragon Continent? Biglang lumakas ang intensyong pumatay ni Master Blackwell, dumaloy sa kanyang mga salita, ang kanyang nakamamatay na aura ay kumakalat na sa hangin. Ang pormasyong iyon ang patungo sa aking tinubuang bayan. Hindi ninyo naiintindihan, mga magsasaka, ang paghihirap naming mga makamundong tao. Gumagala ka sa pagpatay, pagnanakaw, at panggugulo kung kailan mo gusto. Bakit sa tingin mo ay sinira ko ito? Dapat ko na lang bang hintayin na magpadala ka ng mga tao paminsan-minsan para manloob at pumatay sa bahay ko? Kung ikaw yan, sisirain mo ba ang pormasyong yan? Hamon ni Yusuf Zoc sa kanila. Mga Ginoo, bakit kayo nagsasayang ng mga salita sa kanya? Akin ang lalaking ito, dapat siyang patayin. Kahit bumalik ang kanyang Earth Immortal Master, haharapin ko siya. Biglang nagsalita si Dario Wolf, ang kagalang-galang na ninuno ng sekta, na ngayon ay nakarating na sa katayuan ng Earth Immortal at itinuturing ang kanyang sarili na walang talo. Hindi na niya itinuring na banta ang Earth Immortal Master ni Yusuf Zoc. Bukod pa rito, napakaraming araw na ang lumipas, at hindi pa rin nakikialam ang Earth Immortal, kaya naman determinado siyang patayin si Bryson Campbell ngayon. Teka, biglang sumenya sina Master Blackwell at Dax Blackwell na huminto sandali. Sumulyap si Dax Blackwell kay Master Blackwell at pagkatapos ay mabilis na lumingon, ang kanyang malalangit na kamay ay nakaunat patungo sa hilagang silangan. Pagkatapos ng isang sandaling paghinga, sa wakas ay nahawakan ng kanyang malalangit na kamay si Tyler Nash, na nakatago sa kung saan, at kinaladkad ito palapit. Binibining Case, bakit kayo magkasama? Sa sandaling iyon, tumingin si Master Blackwell kay Lily Case at nagtanong.
Pwede akong makasama kahit kanino ko gusto. Dapat ba akong mag-report sa iyo, Master Blackwell? Isa pa, hindi ba't sobra na para sa inyong apat na hindi ibalik ang Divine Realm? Si Lily Case, na siyang pinaka-hindi pangkaraniwang babae sa Joyful Sect, ay hindi nagpakita ng gaanong paggalang kay Master Blackwell. Sumulyap si Master Blackwell kay Lily Case, pagkatapos ay nanatiling tahimik, kasabay nito ay binawi ang kanyang Divine Realm. Isa lamang siyang tagamasid ngayong araw. Hindi kinailangan ang kanyang paglahok sa pagpatay kay Bryson Campbell, sapat na si Dario Wolf para sa gawaing iyon. Hehe, Miss Case, naakit ka ba sa binata na ito, at nawala pa ang iyong kadalisayan? Kailan ka pa naabot ang huling yugto ng Mahayana? Si Arlo Morton, na tahimik hanggang ngayon, ay sa wakas ay nagsalita, may palihim na kislap sa kanyang mga mata. Alam ng buong mundo na si Lily Case ang hiyas ng Joyful Sect, ngunit ngayon, nawala na ang kanyang kadalisayan at kasama na niya si Bryson Campbell, si Campbell ba ang damumi sa kanya? Gayunpaman, tila malabong mangyari iyon. Anong biltod o kakayahan ang taglay ni Bryson Campbell upang maakit ang mataas at makapangyarihang si Lily Case? Hindi ito makatwiran. May kinalaman ka ba sa relasyon ko? Galit na tugon ni Lily Case. Sige. Ayaw talaga naming makialam sa mga gawain ninyo, pero bakit ninyo binaril at pinatay ang isa sa mga elder sa aking pavilion? Tyler, magsalita ka, biglang sabi ni Dax Blackwell sa malalim na boses. Gayunpaman, sa halip na sagutin ang tanong, si Tyler Nash ay napasigaw sa gulat, Guro, si Yusuf po. Ibig kong sabihin, si Bryson Campbell, may alam siyang sikretong daanan patungo sa makamundong mundo. Ano? Nagulat ang apat na Earth Immortal sa mga sinabi ni Tyler Nash. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 831 Isang sinag ng pag-asa. Tuluyan nang nawala ni Tyler Nash ang kanyang pagkatao, ang kanyang integridad, nang ibunyag niya ang pagkakaroon ng mga lihim na daanan, kahit na siya rin ay isang tao ng makamundong mundo. Ang mukha ni Yusuf Zoc ay naging lubhang madilim at pangit. Iniisip si Tyler Nash bilang isang uod lamang sa nabubulok na laman, at higit sa lahat, isa na pinagpala ng magandang kapalaran dahil paulit-ulit niya itong nabigong patayin. Ganito pala, huminga si Master Blackwell ng malamig na hangin at bigla ring tumawa, sabay sabing, napakagaling, Dario Wolf, gagawa ka ba ng paraan? Siyempre, ako nga, sabi ni Dario Wolf sabay tawa ng malamig. Pagkatapos ng paghahanap sa kaluluwa, hanapin ang mga sikretong daanan ng makamundong mundo at saka pumatay. Saway ni Master Blackwell. Natural, marahas na humakbang pasulong si Dario Wolf, sa wakas ay nakagawa na ng kanyang hakbang. Kasama ang kanyang napakalaking Divine Realm, itinuro rin niya ang isang daliri, at lumitaw ang Sky Element One Finger, na dumidiin patungo sa korona ni Yusuf Zoc. Halos maiyak na si Lily Case sa pagkabalisa. Hindi makagalaw o makatulong laban sa Divine Realm ng Earth Immortal, ngunit hindi niya kayang panoorin na lang na mamatay ang masamang taong ito. Kaya, nang malapit nang maabot ng Sky Element One Finger ni Dario Wolf ang ulo ni Yusuf Zoc, bigla niyang kinagat ang kanyang dila, at pagkatapos ay isang subo ng sariwang dugo ang tumalsik, ang kanyang buong katawan ay nagliyab sa pulang ilaw. Sa sandaling iyon, sinunog niya ang sarili niyang cultivation level at lifespan, agad na nagpapalakas ng kanyang lakas ng ilang beses. Sa oras na ito, hindi pa handang lumaban si Yusuf Zoc, dahil nabanggit ng kabilang panig ang isang soul search, kaya nakaisip siya ng paraan ng pagtakas. Alam na sa tuwing may magtatangkang maghanap sa kanya ng soul search o magbabante sa mga purple blood beads, automatiko nilang paprotektahan ang kanilang Panginoon isang hindi nabibigong karanasan kaya umaasa talaga siyang darating si Dario Wolf para hanapin ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos, nang tamaan si Dario Wolf ng backlash, ihahagis niya sa kanya ang Chicken Feather Talisman, na ilalabas ang lahat ng kanyang killing moves, at ng mga panahong iyon, hindi siya makapaniwalang hindi niya mapapatay si Dario Wolf. Gayunpaman, ang mga plano ay mas mabilis na nagbabago kaysa sa kayang isagawa, at ayaw ni Lily Case na mamatay siya, kaya sinunog niya ang sarili niyang lifespan at cultivation level. Ang pagsunog sa parehong lifespan at cultivation level ay isa sa mga pinakamabisang paraan ng pagtakas o pag-atake. Kapag nasunog mo ang iyong lifespan o cultivation level sa isang iglap, ang iyong lakas ay lalampas,
kahit ilang beses, at sa ilang mga kaso ay maaaring umabot pa sa mahigit 10 beses ng iyong sariling lakas. Ngunit ang lakas ay tumatagal lamang sa isang atake, pagkatapos nito, ang antas ng paglilinang ay biglang bumababa, ang haba ng buhay ay nababawasan, ang katawan ay humihina at lumulubog, na nagpapahirap sa karagdagang paglilinang, na parang pag-akyat sa langit. Masasabi ng isa na pagkatapos itong masunog ng isang beses, para mo na ring isinusuko ang anumang pagkakataon na patuloy na maghanap ng immortalidad at kaliwanagan. Ngunit nagawa pa rin ni Lily Case, isa siyang babaeng may determinasyon, may tapang, sigasig, at dalisay na puso. Hindi na kailangan ng dahilan, dahil gusto niya itong iligtas. Kasabay ng isang malakas na pagsabog, isang napakalaking puwersa ng pagpunit ang sumiklab, biglang hinawakan ni Lily Case ang ibabang likod ni Yusuf Zok gamit ang kanyang kaliwang kamay habang ang kanyang kanang kamay ay sumugod upang hawakan ang daliri ni Dario Wolf gamit ang teknik ng paghawak sa talon gamit ang isang kamay lamang. Whoosh! Naramdaman na lang ni Yusuf Zok na itinapon siya ni Lily Case, at kasabay nito ay narinig niya ang galit nitong ungol, lumipat ka sa ilalim ng lupa, hindi kayang tumagos ang divine sense sa lupa. Ang lungsod na ito ay isang relikya mula sa isang dating dinastiya, na may matibay na kuta ng underground city, umalis ka. Kasabay ng isang, bang, habang itinatapon si Yusuf Zok, nakarinig din siya ng isang pagsabog, yung tipong lumalabas kapag nagbabanggaan ang mga palad. Hirap na lumingon si Yusuf Zok, at saka nakitang nabasag ang buong braso ni Lily Case, at bumulwak ang dugo na parang bukal habang bumagsak ito pababa. Paano siya hinayaan ni Yusuf Zok na mahulog ng basta-basta? Kaya, nang malapit na siyang bumagsak sa lupa sa sumunod na sandali, bigla siyang lumingon at tumalon, isang kahon na naglalaman ng anteng-anteng na gawa sa balahibo ng manok ang lumitaw sa kanyang kamay, na pagkatapos ay dinurog niya ng malakas, at inihagis kay Dario Wolf. Kasabay ng isang, bang, pagkapisil sa balahibo ng manok, sumabog ito, at isang napakalaking pag-agos ng presyon ng telekinesis ang agad na pumuno sa hangin, idinidiin ang lahat ng bagay sa paligid nito. Biglang nagbago ang mukha ng apat na Earth Immortal, dahil ito ay isang divine realm ng isang Earth Immortal mas dakila pa kaysa sa kanila. Clock, 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 lumitaw ang isang tandang, isang malaking pulang tandang na nasa anyong multo, hindi pisikal. Ang tandang, na kasinlaki ng elepante, ay walang tigil na tumilaok pagkakita, at tila mabilis nitong nahanap ang pakay nito, ang mga kuko nito ay marahas na kumakaway kay Dario Wolf. Sinubukan ni, bang, Dario Wolf na ipagtanggol ang sarili ngunit napalipad pa rin siya ng kuko ng tandang, pagkatapos, tinutukan ng tandang si Dario na parang manok na tumutukan ng mga butil. Sinamantala ni Yusuf Zok ang pagkabigla ng apat na Earth Immortal at ang pagkaantala ni Dario sa pagpatay sa kanya, at sa isang biglaang pag-iisip, inilipat niya ang bumabagsak na Lily Case ng direkta sa kanyang sarili. Ito ay telekinesis, ang pagkontrol sa katawan ni Lily para lumutang palapit sa kanya. Guro, sinusubukan ni Yusuf na tumakas. Walang pakialam si Tyler Nash sa malaking pulang tandang, matagal na niyang pinagmamasdan si Yusuf, kaya nang makita niya si Yusuf na sinusubukang iligtas si Lily, agad siyang sumigaw. Purification Eye. Hindi binigyan ni Yusuf ng pagkakataon ang iba na makapag-react, ang kanyang mga mata ay nagliwanag ng husto, at pagkatapos ay 6 na lilang sinag ang sumilay, tinarget sina Bryson, Master Blackwell, at Arlo. Ang mga lilang sinag, tulad ng mga sinag ng laser, ay mayroong napakalakas na kakayahang tumagos. Nang makita ng 3 Earth Immortals ang hindi kapani-paniwalang bilis ng mga lilang sinag na tumatama sa kanila, hindi sila naglakas loob na maging pabaya at agad na ginamit ang kanilang gangchi upang protektahan ang kanilang mga sarili. Ginamit nila ang kanilang pinakamalakas na pamamaraan upang paksain ang atake sa isang galaw lamang. Oo, sa isang galaw lang, nalagpasan nila ang kanyang lilang liwanag. Siyempre, kahit na nabasag nila ito, ang 3 Earth Immortal ay natigilan pa rin, ang kanilang mga panloob na enerhiya ay nanginginig at ang kanilang mga kutis ay napakapangit, dahil hindi nila inaasahan na ang kabagsikan ng Purple Blood Bead ni Bryson ay magiging ganito kalakas. Swoosh! Sa wakas ay nasa kamay na ni Yusuf si Lily, at pagkatapos, nang walang pagdadalawang isip, kinagat niya ang kanyang dila at desperadong sumugod patungo sa pasukan ng kuweba sa unahan.
Ang inabandonang lungsod na ito ay puno ng mga butas, na malamang ay hinukay ng mga tao. Total, ito ay isang sinaunang labi, at maraming mga mangangaso ng kayamanan at mga manlalakbay. Kaya naman sa nakalipas na 1,000 taon, hindi mabilang na mga tunal ang nahukay. Alam na alam ni Yusef na ang pinakamagandang plano ay ang pumunta sa ilalim ng lupa dahil hindi siya makakatakas sa ibabaw. Sa ilalim ng lupa lamang siya mahahanap ng mga divine sense ng 4 na Earth Immortal. Master Blackwell, iligtas mo ako. Pagpasok pa lang ni Yusef sa lagusan, narinig din niya ang takot na sigaw ni Dario Wolf, tila tinuka siya ng malaking pulang tandang gamit ang matalas nitong tuka. Ungol, ungol-ungol, sabay-sabay na umungol sina Master Blackwell, Bryson, at Arlo. Hindi nila ipinagpatuloy ang paghabol kay Yusef, sa halip ay pinagsama nila ang kanilang mga banal na kaharian upang idiin ang pulang tandang, kasabay ng pag-atake ng may bangis. Sa wakas ay huminga ng malalim si Yusef habang ang iba ay nakikipaglaban sa malaking pulang tandang, na nagbigay sa kanya ng maliit na pagkakataong mabuhay. Swoosh! Pagpasok sa ilalim ng lupa, walang pakialam si Yusef sa mga direksyon o kung saan siya maaaring mapunta bagkus ay mabilis na tumakbo sa underground city. Para itong isang madilim na labirinto, kung saan walang anumang makikita. Bagamat malubhang nasugatan si Lily, ay matino pa rin ang kanyang sarili, at gamit ang kabilang kamay niya, mahigpit niyang hinawakan ang baywang ni Yusef. Kasabay nito, blangkong tumitig siya sa dilim sa mukha ni Yusef. Hindi siya iniwan ng lalaking ito. Hindi naman. Hindi lang siya basta tumakas ng mag-isa, sa halip, isinugol niya ang panganib at ang sarili niyang buhay para lang mahayla siya. Sa totoo lang, alam niyang hindi siya mamamatay dahil hindi siya papatayin ng 4 na Earth Immortal, pero hindi niya inaasahan na si Bryson ay magiging ganito katapat at katwiran. Habang iniisip niya ito, mas hinigpitan niya ang pagkakayakap sa kanya, at sa kabila ng sakit at paghihirap, isang hindi maipaliwanag na tamis at init ang lumitaw sa kanyang puso. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 804 na mga guho ng dating dinastiya. Ang mga daanan sa loob ng mga guho sa ilalim ng lupa ay masalimuot at komplikado, nakahawig ng mga sirang meridian. Wala talagang pakialam si Yusef Zoc kung saan siya tatakbo at wala rin siyang inaalala tungkol sa mga posibleng panganib, dahil hindi nila malalampasan ang napakalaking panganib na dulot ng 4 na Earth Immortal. Gayun din, natuklasan ni Yusef na sa loob ng mga talampakang ito sa ilalim ng lupa, nahahadlangan ang kanyang telekinesis. Kahit ang kanyang mga iniisip ay maaari lamang umabot ng 2 hanggang 3 metro. Sa ilalim ng lupain ni Saint Dragon, lahat ng banal na pananaw ay nakahiwalay. Ito ang misteryo ng kontinente ng Saint Dragon, kaya kahit na makapasok ka na sa ilalim ng lupa, hindi mo pa rin magagamit ang Divine Sense para makatuklas ng kahit ano. Halos kalahating oras nang tumatakbo si Yusef, walang kaalam-alam sa kanyang kinaroroonan. Malinaw na hindi pa naabutan ng 4 na Earth Immortals, at kahit na pumasok pa sila sa ilalim ng lupa ngayon, halos imposibleng mahanap siya dahil sa malalabirinong mga pasilyo. Walang gumalaw. Umupo si Yusef kasama sina Cheng at Lily Case, pagkatapos, habang napangiwi sa sakit si Lily, itinutok niya ang daliri niya sa bibig nito. Naguluhan si Lily, hindi niya maintindihan ang ginagawa ni Yusef. Gayunpaman, sa isang iglap, nakaramdam siya ng malamig na sensasyon na dumadaloy sa kanyang lalamunan at sa kanyang tiyan, na sinundan ng mas matindi at napakatinding sakit. Nagsimulang kumulo ang kanyang dugo, isang napakalaking sigla ang kumalat sa kanyang mga paa at kamay at binti. Nakaramdam siya ng kakaibang kombinasyon ng pangangati at sakit, dahilan para mapaungol siya ng mahina sa sakit. Kapit ka lang dyan, matatapos din yan agad. Makakatulong ito para muling buuin ang mga paa at kamay mo at mapabuti ang iyong pangangatawan. Pinatatag ni Yusef ang kanyang mga balikat, at nang hindi na nagpapaliwanag pa, mabilis niyang ipinasok ang kanyang daliri sa bibig ni Cheng. Ngayon ay maaari nang gamitin ng tuloy-tuloy ang kanyang lilang patak. Nagkamalay na si Cheng at medyo natulala. Nang makitang idinikit ni Yusef ang daliri sa bibig nito, ngumiti siya ng mahina. Biglang napaupo si Yusef sa lupa, habang hingal na hingal. Ilang sandali pa ang nakalipas, akala niya ay patay na siya. Ngunit sa kanyang pagkagulat, nalusutin ni Lily ang banal na kaharian upang iligtas siya.
Gayunpaman, ang antas ng paglilinang ni Lily ay lubhang bumaba sa kung ano ito bago sila nagalinang ng magkasama. Bukod pa rito, tila mas matanda ang kanyang ekspresyon, mukhang nasa edad 20 na siya noon, ngunit sa loob lamang ng kalahating oras, nagmukha siyang pagod at pangit. Hindi tulad ng isang matandang babae, ni isang matrona na may kumukupas na kagandahan, ngunit ang maislan at kaakit-akit na alindog ay wala na. Ito ang pinsalang dulot ng pagsunog sa haba ng kanyang buhay. Dahil nababawasan na ang kanyang buhay, malamang nawala na siyang gaanong natitirang oras. Pagkalipas ng mga 3 minuto, parehong tumayo sina Lily at Cheng. Si Lily, na may hindi makapaniwalang mukha, ay nakatitig sa bagong silang nitong braso. Sa sandaling iyon, nagpakita rin siya ng kaunting sigla, tila ang lilang patak ay hindi lamang nagpanibagong buhay sa kanyang katawan kundi nagpasigla rin sa kanyang espiritu. Nakakapagtaka, pero ba't ba ang pangit ng itsura ko ngayon? Tumanda na ba ako? Kinakabahang tanong ni Lily kay Yusef. Hindi ka naman tumanda, mas maganda ka pa ngayon kaysa dati. Biglang nagsalita si Cheng nang may pag-aalinlangan. Namula ang mukha ni Lily, ngunit pagkatapos ay malungkot niyang sinabi, iniwan ko ang lasing na diwata sa Baikautang. Ayokong makita mo akong ganito. Lasing na diwata, sabi mo. Heto, biglang ngumiti si Yusef, na nagbunga ng isa na namang lasing na diwata na parang sa pamamagitan ng mahika. Ano, mayroon ka pa rin ba nito? Diyos ko, gulat na gulat si Lily. Sapat na ang isang lasing na diwata para guluhin ang buong mainland, pero ngayon, may isa na naman si Yusef. Huwag mo akong tingnan, hintayin mo ako. Inagaw niya ang lasing na diwata at nagmadaling pumasok sa pasilyo, na natili ng mga 10 metro ang layo kay Yusef at nakaharap palayo sa kanya. Ano yan? Drunken beauty, bayaw? Tanong ni Cheng, na tuluyan ng nakabawi at nakaramdam ng presko. Pagkatapos inumin ito, ang isang tao ay maaaring bumalik sa kanilang matamis na 16, hindi na kailanman tumatanda, at ang kanilang katawan ay palaging maglalabas ng isang kahangahangang halimuyak, iyon ang 3 epekto nito. Ang bulaklak ng walang hanggang kabataan. Napanganga si Yusef Zok, gulat na makahanap ng ganito sa kakaibang mundong ito. Isang humuhuni ang nagmula kay Lily Case, na nakatayo mga 12 metro ang layo. Nang inig ang kanyang katawan, isang pulang halo ang sumilay mula sa kanyang ulo, at isang kakaibang halimuyak ang umalangaw patungo sa kanya, na amoy parang isang basag na bote ng pabango. Hindi masyadong mabaho ang amoy, magaan ito at nagpapahiwatig pa ng init. Rob, Large Bean, may damit ka ba? Isang mahinang boses ang tumawag, kay Lily Case iyon. Oo, tumalikod ka. Tinitigan ni Yusef Zok si Zok at sinabing. Oo, pupunta ako sa ibang lugar para mamasyal. Mag-usap kayong dalawa, mag-usap kayo. Hindi nang ahas na sumilip si Zok at agad na tumayo at tumakbo palayo. Naglakad si Yusef Zok papunta sa tabi ni Lily Case at, sa mahinang liwanag, nakita niya ang mukha nito at agad na nabighani. Si Lily Case ay si Lily Case pa rin, ngunit ang kanyang mukha ay tila mas pumuti at mas bata. Pareho pa rin ang kanyang mga katangian, ngunit ngayon ay mayroon na itong dagdag na higpit at kaaya-aya, na nagpapakita ng isang kabataang sigla. Mukha pa rin siyang gaya noong 16 na taong gulang siya, na may kaibig-ibig na anyo ng isang batang babae. Bilasan mo, ibigay mo sa akin ang mga damit, na mula ang mukha niya, hindi makatingin kay Yusef Zok, dahil pagkatapos niyang inumin ang pampaganda na iyon, parang malagkit at marumi ang katawan niya. Haha, tumawa ng malakas si Yusef Zok at iniabot sa kanya ang mga damit. Huwag kang tumingin, sabi niya habang kinukuha ang mga damit, habang nahihiyang kinakagat ang labi. Sige, hindi ako titingin. Tumalikod si Yusef Zok, habang mabilis na hinubad ni Lily Case ang kanyang mga lumang damit. Nako, habang naghuhubad siya, lumingon si Yusef Zok, pagkatapos ay muling nakatayong hindi makapaniwala. Hindi lamang bumalik sa 16 na taong gulang na anyo ang kanyang mukha, kundi mas naging pino rin ang kanyang katawan. Sa sandaling iyon, siya ay lubos na parang isang batang babae, parang isang namumulaklak na lotus, walang kapantay na kagandahan, ang kanyang balat ay napakasela na tila maaaring mabasag sa isang suntok, ngunit may bahid ng kulay rosas sa ilalim.
Tunay ngang makalangit ang ganda nito, isang natural na ganda. Ang terminong, natural na kagandahan, ay naglalarawan sa kanyang katawan noong sandaling iyon. Huwag, nang makitang lumingon si Yusuf Zok, inihagis niya ang kanyang mga lumang damit sa ulo nito, pagkatapos ay mabilis na isinuot ang roba at marahang sinuntok ito sa dibdib gamit ang kanyang maliliit na kamao. Nako, hinawakan siya ni Yusuf Zok sa baywang at hinalikan ng malalim. Magkasamang pinagdaanan ng dalawa ang buhay at kamatayan, sa mga sandaling parang handa na silang mamatay para sa isa't isa. Bagamat hindi pa nila masabi ang isang magulong pag-iibigan, at hindi pa rin lubos na nagkakaintindihan, ang kanilang pagsasama sa mga mapanganib na sandaling iyon ay nagkimkim ng pagnanais na hayaang mabuhay ang isa't isa. Kaya, ito rin ay pag-ibig, isa na lumampas pa sa pag-ibig mismo. Ubo, 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 pare, pwede ba ninyong ipagpaliban muna ang pag-iibigan? May mali rito, may nakita akong kakaiba, tingnan mo. Patakbong lumapit si Zok habang sumisigaw. Agad na naghiwalay sina Yusuf Zok at Lily Case, parehong medyo nahihiya at namumula. Medyo mas maayos ang kalagayan ni Yusuf Zok, matagal na siyang makapal ang balat, habang si Lily Case ay takot at hindi man lang ng ahas na itaas ang kanyang ulo. Tayo na at tingnan natin. Galing ba ito sa sinaunang dinastiya? Ano ba itong mga bagay na galing sa sinaunang dinastiya? Alam mo ba? Tanong ni Yusuf Zok na may pagtataka. Tumango si Lily Case at mamulong, medyo alam ko. Nakapunta na ako rito ng ilang beses. Nabalitaan ko na may itinatagong malaking sikreto ang sinaunang dinastiya, at sinira ng ninuno ng emperador ng banal na dragon ang mga talaan para lang mapagtakpan ang sikretong iyon mula sa sinaunang dinastiya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 805 isang pakikipagsapalaran na nagmula sa isang ihi. Anong malaking sikreto? Mausisa na tanong ni Yusuf Zok, habang nakatingin kay Lily Case. Marahil, tanging ang nagtatag na emperador na si Chad Lopez lamang ang nakakaalam. Umiling si Lily Case. Matapos sirain ni Chad Lopez ang nakaraang dinastiya, tuluyan niyang ipinabura ang lahat ng kanilang mga aklat ng kasaysayan, mga kaugnay na individual, at iba pa. Lahat ng tungkol sa panahong 5,000 taon na ang nakalilipas ay nabura. Sino ba ang may pakialam kung anong sikreto yan? Wala naman yan kinalaman sa atin, di ba? Babaeng bayaw, hipag, halika rito at tingnan ninyo. Medyo pabigla-bigla si Abram Trujillo sa pagtawag niya, tinutukoy si Yusuf Zok bilang bayaw, pagkatapos ay tinawag si Lily Case na hipag, na sadyang pagtawag lang ng magulo. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni na Yusuf Zok o Lily Case. Sa halip, sinundan nila siya hanggang sa isang pader na bato sa pasilyo. May putik ng tubig dito, at may matapang na amoy ng ihi. Malinaw na dito na nagdumi si Abram Trujillo. Anong ginagawa mo? Kumunat ang noo ni Yusuf Zok at sinabi. Hindi napigilan ni Lily Case ang matawa at umiyak ng sabay. Kanina pa umihi ang lalaking ito tapos dinadala pa rin niya rito para tingnan kung ano, yung mapa na iginuhit niya. Tingnan mo nga, hindi mo ako maaaring hamakin dahil sa pagiging marumi. Ito ay banal na ihi. May inilabas itong kakaiba. Tingnan mo, ano ito? Itinuro ni Abram Trujillo ang pader ng koridor sa itaas ng putik ng ihi. Nagtitigan ng mabuti sina Yusuf Zok at Lily Case, at ngayon may nakitang kakaiba. Dahil sa agos ng ihi ni Abram Trujillo, ang ilalim ng pader ay nagpakita ng bakas ng isang parisukat na selyo, na para bang may lihim na kompartimento sa ladrilyong ito ng pader. Nakikita mo, parang isang lihim na kompartimento, pero wala akong dalang kutsilyo, kaya hindi ko ito mahukay. Sabi ni Abram Trujillo. Kung gayon, hukayin mo. Casual na inihagis ni Yusuf Zok ang isang punyal kay Abram Trujillo, ihi mo, ikaw na ang bahala dyan. Hindi kita hiniling na gawin mo iyan, gagawin ko. Hinablot ni Abram Trujillo ang punyal, saka masiglang sinimulang hukayin ang mga basang siwang ng bakas. Habang patuloy siya sa paghuhukay, ang ladrilyo ay nagsimulang gumalaw palabas. Ilang sandali pa, isang malaking berdeng ladrilyo ang natanggal, at bulalas ni Abram Trujillo, isang singsing na hila. Nagpalitan ng tingin sina Yusuf Zok at Lily Case. Isang singsing na hila sa isang lihim na kompartimento. Maaari kayang ito ang maging sanhi ng kung ano dito. Umatras kayong dalawa,
Hihilahin ko. Sinenyasan ni Yusuf Zoc sina Abram Trujillo at Lily Case na umatras, pagkatapos ay ikanawit ang daliri niya sa panghila ng singsing sa loob ng kompartimento at marahas na hinayla. Oy! Oy! Bam boom! Mga 10 metro sa likod nilang tatlo, isang piraso ng asol na bato sa lupa ang biglang gumalaw ng mga 50 sentimetro, na nagbunyag ng isang butas na sapat lang ang laki para makapasok ang isang tao. Isang lihim na mekanismo at daanan. Labis silang namangha. Hindi, automatiko itong nagsasara, kailangan nating bumaba agad, sigaw ni Lily Case. Bumaba muna kayo, aayusin ko itong ladrilyo. Alam ni Yusuf Zoc na ang lugar na ito ang maaaring nagtataglay ng pinakamalaking sikreto ng dating dinastiya, kaya agad niyang hinimok ang dalawa pa na bumaba, habang mabilis niyang ibinalik ang basang asol na ladrilyo sa lugar nito, pagkatapos ay nilagyan ito ng kaunting lupa para maitago ang mga tahi. Swoosh! Tumalon pababa si Yusuf Zoc nang malapit ng sumara ang asol na bato, at pagkatapos ng isang malakas na kalabog, bumalik ito sa orihinal nitong anyo na parang walang nagbago. Lumitaw ang mga apoy sa mga daliri ni Yusuf Zoc, at nagpakawala rin si Lily Case ng ilang hibla ng infant fire upang liwanagin ang butas. Ang butas ay patungo sa isang paliko-likong hagdanan pababa, napakasalimuot, at walang nakikitang katapusan. Manatili kayong dalawa sa likuran ko, huwag kayong gumala, mag-ingat sa mga patibong. Babala ni Lily Case. Dapat ay manatili ka sa likuran ko. Hindi tama na ikaw ang manguna sa daan. Hinayla ni Yusuf Zoc si Lily Case pabalik at nagsimulang bumaba. Tumawa sandali si Lily Case, isang napakasayang tawa. Hipag, naaalala kong may malaki kang pana dati, nasaan ang pana? Sa puntong ito, biglang nagtanong si Abram Trujillo. Itinago ko na, sagot ni Lily Case. Mayroon ka rin bang imbakan ng mahiwagang kayamanan? Gulat na bulalas ni Abram Trujillo. Hindi. Ang pana ay nakaimbak sa loob ng aking dantian, ngunit ang shattering meteor ay hindi maaaring iimbak sa loob, nasa loob ito ng aking manggas. Paliwanag ni Lily Case. Wow, kaya mo bang magkasya ang ganito kalaking pana sa loob ng dantian mo? Hindi makapaniwalang sabi ni Abram Trujillo. Maaaring iimbak ang mas mataas na antas ng magic artifact sa dantian, tulad ng maaari ring itago roon ang kanyang immortal sword. Ubo-ubo, tawagin mo na lang akong Yusuf. Ubo si Yusuf, dahil kakakilala lang niya kay Lily Case at pinag-iisipan pa nila kung paano ang tamang pag-uusap sa isa't isa. Ma'am, tumanggaw si Lily Case, sinasabi mo bang pwede ring itago ang espada ko sa dantian? Paano ko gagawin iyon? Biglang tanong ni Yusuf. Siyempre, may kasamang sakripisyong dugo. Gamitin ang iyong essence blood para pinuhin ito. Hindi komplikado ang proseso, ituturo ko sa iyo mamaya. Kapag nakaimbak na sa dantian, makaka-relate ka sa magic treasure at magkakaroon ng compatibility. Sige, paulit-ulit na tumanggo si Yusuf. Napakahaba ng hagdanan, at silang tatlo ay naglakad ng mahigit 1 oras habang nagkukwentuhan bago nila tuluyang narating ang pinakailalim ng palasyo ng lupa. Ang ilalim ng lugar na ito ay isang malaking elliptical dome, napakaluwag, nakahawig ng isang maliit na plaza. Sa tulong ng liwanag ng apoy, nakita nilang tatlo na ang simboryo ay napapalibutan ng iba't ibang kakaibang ukit na totem. Ang mas kakaiba pa ay sa pinakagitna ng simboryo, may 3 maliliit na figure na nakaukit, malinaw na naglalarawan ng 2 lalaki at 1 babae, tila itinutulak ang isang pinto at pagkatapos ay nakikita ang sikat ng araw, na tumatakas sa bukas na hangin, isang kakaibang inukit na mural nga. Sa gitna ng simboryo ay tila isang trono, na ilang metro ang lapad at halos 2 metro ang taas. Sa ilalim ng trono, isang tansong espada ang nakabaon sa lupa, at sa harap ng espada, mayroong isang mesa na bato na may sisidlan na gawa sa bunguat. At isang balumbo na parang isang utos ng imperyo. Babaeng bayan, may espada dyan. Biglang sumigaw sa tuwa si Abram Trujillo, walang ibang iniintindi kundi ang espadang iyon. Nakikita ko, huwag kayong magmadali, huwag kayong gumalaw, kung sakaling may mga patibong. Hudyat ni Yusuf sa lahat na manahimik dahil ang lugar na ito ay tila isang lugar ng sakripisyo, napaka nakakakilabot. Patuloy na sinuri ni Yusuf ang lahat ng nasa loob ng simboryo. Sa gitna ng simboryo ay may isang bagay na mukhang isang pill furnace, ngunit matagal na itong naapula,
natatakpan lamang ng abo. Bukod sa mga bagay na ito, ang malaking kuweba ay walang ibang mga bagay. Gayunpaman, ang sahig ay tila naglalarawan ng isang pormasayon na may mga inukit na bituin, parang isang mapa. Maghintay kayong dalawa rito, papasok ako at titingnan ko. Huwag kayong gumalaw. Dahil sa takot sa biglaang panganib, muling binalaan ni Yusuf ang dalawa na huwag gumalaw at saka lumutang ang kanyang katawan pataas, lumilipad patungo sa trono. Yusuf, mag-ingat ka, mahinang bulong ni Lily Case. Alam ko, hindi lumingon si Yusuf at nanatiling mapagmatsyag sa kanyang paligid. Mabuti na lang at walang nangyaring kakaiba nang lumipad siya papunta sa trono. Lumapag siya sa tabi ng espada at tiningnan itong mabuti. Isa itong tansong espada, ngunit walang anumang kalawang, at ito ay ganap na maitim na berde. Wala rin itong anumang pagbabago-bago ng enerhiya. Babaeng bayan, ibigay mo sa akin ang espada, wala pa akong anumang mahiwagang kayamanan. Alam ni Abram Trujillo na ang espada ay hindi ordinaryong bagay, kaya naman sabik na sabik ang kanyang mukha. Sige, narito na. Biglang hinawakan ni Yusuf ang hawakan at saka marahas niya itong hinayla palabas mula sa berdeng lupang bato. Whoosh! Tila isang madilim na berdeng ilaw ang kumislap sandali, ngunit pagkatapos ng maikling kislap na iyon, ang espada ay muling naging normal. Heto, casual na inihagis ni Yusuf ang madilim na berdeng espada kay Abram Trujillo. Tumawa ng malakas si Abram Trujillo nang mahawakan niya ito, saka iwinasiwas ito ng malakas ng 2 beses, sabay bulalas, magaling na espada, mahusay na espada, sino ang nakakaalam kung ilang taon na ito, ate, tingnan mo ang talam na ito, kaya nitong hiwain ang mga buhok sa ere, at ang espadang ito ay talagang pambihira. Subukan ko. Habang nagsasalita siya, lumingon si Abram Trujillo at marahas na hinampas ang hagdan ng bato sa likuran niya. Siya, diretso ang paghiwa ng talam sa mga baitang na bato na parang naghihiwa ng tokwa, pero walang anumang pagsabog na naramdaman. Pinatunayan lamang ng hampas na ito ang talas ng espada. Pwede mong subukan ang blood bonding. Tumigil si Lily Case at sinabing, gamitin ang espada para hiwain ang dibdib mo, hayaang mahawakan ito ng essence blood mo, pagkatapos ay gamitin ang method of sacrifice para subukan ang ritual. Paano magsakripisyo? Hindi pa natatapos ni Abram Trujillo ang kanyang tanong, biglang sumabog ang isang makinang na liwanag sa paligid ni Yusuf, kasabay ng mga sinag ng gininto ang liwanag na lumabas mula sa kanyang mga kamay, kung saan kamanghamanghang hawak niya ang balumbon ng utos ng imperyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 806 na ano ang ipinahihiwatig nito? Ano iyon? Nang makita si Yusuf Zoc na may hawak na isang balumbon na naglalabas ng mga guhit ng gininto ang liwanag, agad na natigilan sina Abram Trujillo at Lily Case. Para bang binabalot ng balumbon ang isang gininto ang araw mismo, na naglabas ng kataas-taasang gininto ang liwanag. Sa katunayan, nagulat din si Yusuf Zoc dahil nang sandaling makuha niya ang scroll, lahat ng purple blood beads sa kaibuturan ng kanyang isipan ay nagsimulang pamitik ng walang tigil, agad na nagliwanag, at pagkatapos ay kumunak ang mga ito sa scroll, na nagdulot ng liwanag sa scroll. Boom! Nang hindi maintindihan ni Yusuf Zoc ang nangyayari, biglang kumislap ang kanyang noo ng lilang liwanag, pagkatapos ay automatikong bumukas ang isang sugat, at sumabog ang sariwang pulang dugo, na nagmantsa sa makinang na balumbon sa ilalim. Nang madikitan ng dugo niya ang balumbon, ito ay nanginig ng malakas at ang bang, ay naging ulap ng ambon. Pumasok ito sa ulo niya sa sugat sa noo niya. Sa sandaling pumasok ang scroll sa espiritual na butas ni Yusuf Zoc, malinaw niyang nakita ang pagsabog ng kanyang pang-11 blood bead, na sinundan ng pang-12, pang-13, pang-14. Bukod dito, habang pumapasok ang scroll sa espiritual na butas ni Yusuf Zoc at sumabog ang mga blood beads, nakaranas ng lindol ang Saint Dragon Continent. Nayanig ang buong lupa ng may panginginig, at ang kapangyarihan ng makapal na lupa mula sa lindol ay nagtipon mula sa lahat ng direksyon patungo sa kinaroroonan ni Yusuf Zoc, mabilis na nagtagpo. Isang itim na butas ang nabuo sa ibabaw ng ulo ni Yusuf Zoc. Sa loob nito, parang isang bagyo, ang kapangyarihan ay walang humpay na dumadaloy sa kanyang espiritual na butas, sama-sama sa kanyang mga meridian, sa kanyang dantian, at sa kanyang siyam na gininto angkor.
Prak 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 prak, ang siyam na golden cores ay nagsimulang magbalahibo, isa-isa na patuloy na sumasabog, at naging anyong mga sanggol na nilalang. Langit, anong nangyayari? Napalunok ng husto si Abram Trujillo, nahihirapang magsalita. Dakilang kapalaran, isang kamangha-manghang pakikipagsapalaran. Kumislap sa pananabik ang mga mata ni Lily Case. Hindi niya inaasahan na ang kanyang asawa ay magkakaroon ng ganito kamahal na kayamanan. Lumulutang pataas ang katawan ni Yusuf Zoc, at tila pumasok siya sa isang estado ng pagmumuni-muni. Nakapikit ng mahigpit ang mga mata, umiikot ang katawan na parang nakabakaka, habang patuloy na samasagi sa kanya ang kapangyarihan ng lupa. Matapos magpumilit ng halos 10 segundo, na may kasamang tunog ng ugong, bumalik sa katahimikan ang lahat, at lumapag si Yusuf Zoc, patuloy na nakahiga sa lupa. Gayunpaman, may mga alon na lumabas mula sa kanyang katawan, at isang blue light shield ang bumalat sa kanya, na nag-evolve na parang isang kakon. Ayos lang naman ang bayaw ko, di ba? Nag-aalalang tanong ni Abram Trujillo. Dapat ay maayos lang siya. Ang balumbon na iyon ay tiyak na isang pambihirang sikreto, at nakatadhana na ito para sa kanya, kaya naman ito ay sama-sama sa kanya. Gayunpaman, mukhang matatagalan pa ang integrasyon. Dapat mo ring bilisan at pinuhin ang iyong espada. Yung lindol kanina lang, na may kasamang lakas na nilagyan nito, natatakot akong maramdaman ito ng 4 na Great Earth Immortals sa itaas. Magiging abala kung hahanapin nila tayo. Seryosong sabi ni Lily Case. May narinig akong dagandong sa labas, parang may gumuho, sagot ni Abram Trujillo. Siguro nga, pero kailangan pa rin nating mag-ingat. Mas mabuti kung hindi nila tayo mahanap. Kung gagawin nila iyon, pagdating ng panahon, si Yusuf na lang ang isasama ko at tatakbo, at wala akong pakialam sa'yo, kaya mas mabuting magtuon ka sa iyong paglilinang. Nagsabi ng totoo si Lily Case. Kung sakaling tumingin ang 4 na Great Earth Immortals, isang tao lang ang maisasama niya, kaya tiyak na may iwan niya si Abram Trujillo. Inikat ni Abram Trujillo ang kanyang mga mata. Hindi niya kailangang maging prangka, hindi iyon maganda para sa relasyon nila. Pero tila wala naman masyadong magandang relasyon sa pagitan niya at ng babaeng ito. May relasyon siya kay Yusuf Zoc, iyon ang mahalaga. Bumulong siya ng malalim, pagkatapos, hawak ang kanyang espada, humakbang siya ng 2 hakbang at sinabing, ano itong paraan ng pagsasakripisyo, maaari mo ba itong ituro sa akin? Nakalimutan ko. Interesado na ngayon si Lily Case sa kaldero dahil alam niyang isa itong peel furnace, kaya gusto niyang makita kung may matitira pang elixir sa loob. Ang tinatawag na paraan ng pagsasakripisyo ay binubuo ng 4 na bahagi, pasasalamat, panalangin, pagpapala, at mga panata. Mayroon akong kumpletong hanay ng mga awiting pangsakripisyo rito, at hindi nalihim ang mga kantang ito. Pagdating ng oras, kailangan mo lang itong bigkasan ng malakas. Sabi ni Lily Case at mabilis na binigkas ang mga awiting pangsakripisyo. So, natatandaan mo ba? Tanong ni Lily Case. May mga bahagi akong natatandaan, ang iba ay hindi. Ang bilis mo magsalita, nahihiyang sabi ni Abram Trujillo. Huwag mag-alala, ang mga kantang ito ay nilikha ng mga tao, at hindi ito isang cultivation technique. Hindi mahalaga kung magkamali ka, at kung hindi mo matandaan, pagsamahin mo lang ang mga pamamaraan ng pasasalamat, panalangin, pagpapala, at mga panata at buuin mo ito habang ginagawa mo ito. Alam mo naman kung paano magpasalamat, di ba? Paano gumawa ng mga panata? Magpasalamat ka na lang sa Diyos at sa iba pa, intindihin mo na lang yan. Pagkatapos magsalita ni Lily Case, hindi na niya pinansin si Abram Trujillo at naglakad na lang papunta sa gilid ng peel furnace at pilit na binuksan ang pinto ng furnace. Whoosh! Pagkabukas pa lang ng pinto ng pagan, isang mabangong amoy ng gamot ang sumalubong, at laking tuwa ni Lily Case nang matuklasan niya ang 2 lumulutang na elixir sa loob. Pula ang mga ito, parang mga pellet na tingga, umiikot pa rin, hindi ka pani-pani walang mahiwaga. Kumakabog ang dibdib niya, at nanginginig ang mga kamay niya. Malamang na walang sino man ang narito sa loob ng 5,000 taon, at ang mga elixir na ito ay hindi naglaho sa loob ng 5,000 taon, kaya anong uri ng mga elixir ang mga ito? Hindi naman kalabisan kung tatawagan silang immortal pills o divine pills, di ba? Samantala,
Naglakad si Abram Trujillo papunta sa isang sulok, naupo, at pinunit ang kanyang dibdib. Pagkatapos, habang magkahawak ang mga kamay, sinabi niya, Ama sa langit, langit na walang hanggan, Emperador ng Jade, Buda ng Kanluran, Jesus Amen, Ala, pagpapalain kita ng aking sariwang dugo at hahangarin ang iyong lakas. Sumusumpa ako, kung sino man ang magbigay sa akin ng lakas, maniniwala ako sa kanila. Habang binubuo niya ang kanyang mga salita, sinabayan niya ang mga ito ng mga kantang pangsakripisyo na itinuro sa kanya ni Lily Case, pagkatapos ay kinuha niya ang maitim na berdeng treasure sword at marahas na hiniwa sa kanyang dibdib. Whoosh! Namantsahan ng dugo ang espada, at agad na sumunod ang isang malinaw at nakakakiliti na tunog, na nilikha ng mga panginginig ng espada, na napakatalas sa pandinig, at natigilan si Abram Trujillo dahil, sa pagtunog ng espada, hindi na niya mahawakan ang espada. Lumipad ito pataas ng mag-isa, nanginginig sa itaas ng kanyang ulo. Biglang lumingon si Lily Case, ang kanyang bibig ay nakanganga sa gulat. Anong klaseng espada iyon? Paano naging ganito kasigla? Kasabay ng isang ugong, habang nanginginig ang espada, bigla itong nagsimulang lumiit at naging maitim na berdeng ilaw, na siyang tumagos sa dibdib ni Abram Trujillo. Nanginig ang buong katawan ni Abram Trujillo, at pagkatapos ay marahas na gumalaw ang kanyang katawan kasabay ng pagsabog ng isang makapangyarihang sword chi, ang kanyang mga damit ay nagkapira-piraso. Nagsimula rin siyang lumutang pataas ng hindi sinasadya, at tila ba may mga daga na nagkukumahog sa loob ng kanyang mga kalamnan, o parang kinukuryente siya, na may patuloy na mga tunog ng kaluskos, at saka, ang kanyang mga mata ay naging maitim na berdeng kulay, kumikinang sa kakaibang liwanag. Agad na iniwas ni Lily Case ang tingin niya, hindi na siya tiningnan, dahil hindi magandang titigan ito. Isa pa, sino pa bang lalaki ang maihahambing sa sarili niyang lalaki? Sa sandaling iyon, siya rin ay naging mausisa, ikiling ang kanyang leeg, at sumulyap kay Yusuf Zok na nakahiga at walang malay sa loob ng blue light shield, pagkatapos ay biglang iniangat ang kanyang ulo upang tingnan ang totem sa simboryo sa itaas. Hindi ba't dalawang lalaki at isang babae ang nakalarawan sa totem na iyon, na itinulak ang pinto at pagkatapos ay nakakita ng liwanag. Nakuha ni Yusuf Zok ang balumbon, na isang malaking kayamanan, at nakuha rin niya ang espada ng kayamanan, na isang malaking kayamanan din. Hindi kaya ang tatlong taong nakaukit doon ay sumisimbolo sa ating tatlo, na may ipinahihiwatig na kung ano. Si Lily Case, na may isang malinaw na puso, ay biglang nakagawa ng koneksyon sa sandaling iyon, kaya nang maisip niya ito, mabilis niyang kinuha ang 2 pulang elixir. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 807 Isang alitan sa hangin, pagdating ng mga eksperto. Matapos kumagat sa kanyang mga ngipin, agad na nilunok ni Lily Case ang isa sa mga hindi kilalang pulang elixir. Sumusugal siya, isinugal ang buhay niya. Samantala, sa ibabaw ng mga guho ng lumang lungsod, ang tila anino ng higanteng pulang tandang ay tuluyang nabasag noong lindol. Sa oras na ito, ang 4 na Earth Immortal ay nasa kaawa-awang kalagayan din, lalo na si Dario Wolf, na halos walang buhay at naghahabol ng hininga. Halos 6 na oras silang nakipaglaban sa tila anino ng higanteng pulang tandang. Kung hindi dahil sa lindol kamakailan, hindi sana naglaho ang pulang tandang. Ang ekspresyon ng 4 na Earth Immortals ay naging mabalasik at hindi magandang tingnan. Kung ang presensya ng isang anteng-anteng na gawa sa balahibo ng manok ay kayang tumawag ng isang napakalakas na multo, gaano kaya kalakas ang orihinal na tandang? Mayroong 12 antas ng mga Earth Immortal, at nasa unang antas pa lamang tayo. Nakamit ng tandang na iyon ang katayuan ng Earth Immortal 5,000 taon na ang nakalilipas, isang hakbang pa bago narating ng emperador ang kanyang landas. Kaya, hindi nakakagulat na ganito kalakas ang kanyang mga anteng-anteng na gawa sa balahibo ng manok. Siguro noong ginawa niya itong anteng-anteng, isa na siyang 3rd level Earth Immortal o mas mataas pa. Biglang bulalas ni Bryson Campbell. 12 antas ng Earth Immortals, at nasa unang antas pa lang tayo, hindi napigilan ni na Master Blackwell at ng iba pa ang bamantong hininga ng malalim. Akala nila ay wala silang talo sa mundo, ngunit isang anteng-anteng mula sa balahibo ng manok ang pumihil sa kanila na maglaban bilang isang grupo ng ilang oras. Kung kakalat ang balitang ito,
Tiyak na magdudulot ito ng matinding sensasyon. Pero bakit may lindol ngayon lang? Bukod dito, naramdaman ko na ang enerhiyang nilikha ng lindol ay nagtagpo lahat sa ilalim ng gibang lungsod na ito, at gumuho ito. Kumunat ang noo ni Arlo Morton at tumingin sa ilalim ng lupa. Naganap ang lindol sa mismong mahalagang sandali habang nilalabanan nila ang multo ng tandang, na pumipigil sa kanila na mag-isip ng iba pang bagay. Maaari kayang lumitaw ang isang pambihirang kayamanan. Ang pagtatagpo ng mga alon ng Earth Power ay nagpapahiwatig ng pagtitipon ng kapangyarihan, tiyak na nagbabadya ng paglitaw ng isang pambihirang kayamanan. Nagningning ang mga mata ni Master Blackwell. Siya ay edukado at maalam, kaya agad niyang nakilala ito bilang tanda ng paglitaw ng isang pambihirang kayamanan. Maaari kayang kagagawan ito ni Bryson Campbell. Tumakas ang bata papunta roon. Malamig na sabi ni Dario Wolf. Siya ang may kagagawan nito. Nagbibiro ka ba? Tumawa ng malakas si Arlo Morton. Kapag nagtipon ang kapangyarihang daigdig sa isang lugar, hindi pa kasama siya, kahit tayo pa, kaya ba nating sipsipin ang ganoong kapangyarihan? Iyan ang kapangyarihan ng makalangit na parusa, na hindi kayang abutin ng tao. Oo nga, isang pambihirang kayamanan ang lumitaw. May katuturan iyan. Bukod pa rito, dahil sa pagguho ng lupa rito, kahit pa nagtatago si Bryson Campbell sa loob, malamang nadurudge na siya, di ba? Hintayin na lang natin na lumitaw ang bihirang kayamanan. Sa katunayan, magandang panahon din ito para makabawi. Ang labanang ito ay nagbigay sa akin ng mga bagong pananaw sa kapangyarihan ng isang Earth Immortal, tango ni Master Blackwell. Iniisip ko kung paano nakasama ni Lily Case mula sa Joyful Sect si Bryson Campbell. Nakikita kong nawala na ang kanyang isang puri, si Campbell ba ang may gawa nito? Tila interesado si Arlo Morton sa bagay na ito, dahil naitanong na niya ito noon. Tumawa si Dario Wolf at sinabing, mahirap hulaan, pero sa palagay ko ay malapit nang dumating ang Sect Master ng Joyful Sect, ang diwata ng Clear Waters. Dahil nagtatagpo rito ang kapangyarihan ng daigdig, imposibleng hindi niya namamalayan, kaya pagdating niya, pwede natin siyang tanungin. Lady Lily, baka may nakakaalam sa mga manliligaw niya tungkol sa nawalang kalinisan niya, haha, siguradong magiging kahangahangang palabas ito. Tumawa ng malakas si Arlo Morton. Nagulat ang mga tao, tapos biglang humagalpak ng tawa. Sa loob ng Joyful Sect, si Lily Case ay itinuturing na isang dalisay at mabuting babae, na kilala ng iba bilang Lady Lily. Si Lady Lily ay isa ring kilalang tao, kilala ng lahat ng malalaki at maliliit na sekta sa loob ng 10 pangunahing sekta. Maraming tao ang humabol sa kanya, ilan pa nga mula sa Joyful Sect, at matinding nakipaglaban para sa kanya hanggang sa puntong nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng kanilang grupo. Tila balak ng diwata ng malinaw na tubig na lutesin ang hindi kinakailangang gulo na ito sa pamamagitan ng pagpapakasal kay Lily Case, na naging dahilan upang umalis siya sa sekta ng may galit, ngunit pamwesto bilang bantay sa kabisera. Gayunpaman, naubos na ng mga matchmaker mula sa ibang great sects ang pintuan ng Joyful Sect. Kapansin-pansin, si Cohen Zoc, ang pinakamapagmalaking disipulo ng pinuno ng asembleya ng Five Elements Sect, na minsang pinuri bilang isang kababalaghan na minsan lang mangyari sa isang milenyo, ay nag-propose sa Joyful Sect ng 9 na beses. Sinasabing sa huling proposal niya ay nag-alok pa siya ng isang rainbow fairy dress. Ang kanyang obsesyon kay Lady Lily ay halos kabaliwan na. Mukhang palihim na ikinasal ang dalawa, at sina Lady Lily at Cohen Zoc ay nakatakdang magpakasal, tama ba? Si Lily Case ay tunay ngang isang babaeng kayang magdulot ng kapahamakan gamit ang kanyang kagandahan. Kaya naman, naging mausisa si Arlo Morton kung sino ang kumuha ng isang puri ni Lily Case. Tumigil sa pagsasalita ang 4 na Earth Immortal at naupo sa kawalan, nagsasanay sa kanilang paghinga, na nagdulot ng mga alon ng kaguluhan sa mga daloy ng hangin. Habang nakaupo sila roon at humihinga ng palabas at humihinga, ginalaw nila ang daloy ng hangin sa kalawakan. Tunay nga, gaya ng sinabi ni Dario Wolf, hindi nagtagal matapos simulan ng 4 ang kanilang mga ehersisyo sa paghinga, biglang may ilang mga guhit ng liwanag na sumilay patungo sa kanila mula sa malayo. Ang mga bahid ng liwanag na ito ay alinman sa Mahayana, Cross the Tribulation, o mga eksperto sa fusion. Ang lumilipad sa unahan ay isang puting liwanag,
parang isang mabilis na lumilipad na espada, na unang dumating 100 metro ang layo mula sa 4 na Earth Immortals. Ang taong ito ay walang iba kundi si Zane Reed, ang Saint Dragon Pavilion Sword Holder, na nakasuot pa rin ng puti at may nakasabit na treasure sword sa kanyang baywang. At nang huminto siya, 2 figure na nakasuot ng itim na roba ang tahimik na lumitaw hindi kalayuan sa likuran niya, parehong may nakakakilabot na aura, malinaw na mga beteng mula sa palasyo. Bukod sa iba pa, na nakadamit ng iba't iba, ito rin ay mga nakatagong pinakadakilang eksperto mula sa loob ng kabisera, na kumakatawan sa iba't ibang sekta. Nang makita ang 4 na Earth Immortal na nasa kanilang mga ehersisyo sa paghinga, hindi nang ahas ang lahat na mang-istorbo at sa halip ay tahimik na tumayo sa isang tabi. Kasabay ng isang malakas na kalabog, isang dagandong ng kulog ang biglang sumiklab sa malayong kalangitan kasunod ang isang umiikot na Aurora Thunder Globe na gamulong sa gilid ng karamihan. Nang magbago ang anyo, ito ay naging isang tao, matangkad at may kitang-kitang mga pisngi, isang lalaking may kayumangging buhok na may mga matang parang lawin. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si William Watts, ang Sect Master ng Thunder Sect, isa sa 10 pangunahing sekta. Ang bilis dumating ng 4 na matandang halimaw, EMF. Mahinang single ni William Watts, ngunit ang kanyang single ay parang isang mahinang kulog, dahilan para magbago ang ekspresyon ng ilang fusion cultivator sa likuran niya. Gayunpaman, hindi siya pinansin ng 4 na Earth Immortal, at kahit na ang Sect Master ng Thunder Sect ay isang mahalagang tao, hindi siya isang Earth Immortal. Habang nakaupo si William Watts, isang sirang liwanag ng espada ang sumulpat din, kasunod ang paglitaw ng isang nasa katanghaliang gulang na magsasaka na nakasuot ng berdeng damit at maliit na balbas ng kambing, na tila galing lang sa kawalan. Ang lalaking ito ay si Jerry Bush, ang Sect Master ng Broken Sword Sect, isa sa 10 pangunahing sekta. Mayroon siyang espada, ngunit kalahati lang ng talam nito. Kaya naman, pinangalanan ang Broken Sword Sect, na nababalitang isang sinaunang divine weapon. Pagdating ni Jerry Bush, si Wells Birch, ang Sect Master ng Snow Mountain Sect mula sa mga lupain sa Hilaga, ay dumagsa rin mula sa Hilaga. Pagkatapos, mula sa timog kanlurang direksyon ay lumipad si Cohen Zoc, ang Sect Master ng Five Element Sect, si Nangong Xianzi, ng Sober Female Sect, si Master Shion, ng Zen Sect, at mula sa hilagang kanlurang direksyon ay dumating ang isang makapal na itim na hamog. Ang kumpol ng itim na ambon na ito ay kabilang sa pinaka-hindi tradisyonal at brutal sa 10 pangunahing sekta, ang Black Heaven Sect, na ang Sect Master ay nagsanay ng malalim na pamamaraan ng Great Black Heaven. Ang Black Heaven Sect Master ay tinatawag na Misa. Sa puntong ito, 9 sa mga pinuno ng 10 pangunahing sekta ang nagtipon dito. Tunog, tugtog, tugtog, habang sunod-sunod na dumarating ang ilang maliliit na pinuno ng sekta, biglang umalangaw-ngaw ang mga malilinaw na tunog ng kampana sa kalangitan, kasunod ang sunod-sunod na pagusbong ng mga talulot ng bulaklak mula sa kung saan, na umaabot sa milya-milya ang paligid. Biglang nagmulat ng mga mata ang 4 na Earth Immortal, nagkatinginan, at sabay-sabay na tumayo. Bisway Xianzi, kapatid na Zuan, binabati kita, binabati kita. Nagbigay ng kamao si Master Blackwell patungong timog, at ganoon din ang ginawa ng 3 pang Earth Immortals. Ang mga bagong dating ay walang iba kundi ang Sect Master ng Joyful Sect, si Bisway Xianzi, ang tagapagturo ni Lily Case. At hindi kalayuan kay Bisway Xianzi ay naroon si Jonas Hopkins, ang tagapangulo ng Demon Hunting Chamber of Commerce. Tila nakamit na ng 2 individual na ito ang katayuan ng mga Earth Immortal, dahil nakatayo ang 4 na Earth Immortal para salubungin sila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 808 ang mga True Earth Immortal ay talagang nagsimulang lumitaw na parang isang umaagos na bukal sa Saint Dragon Continent, mula 4 ilang araw na ang nakalipas ay naging 6 na ngayon. Ang Sect Master ng Joyful Sect na si Ferry Bisway, at ang Demon Hunter Guild Chairman na si Jonas Hopkins, ay nakamit din ang pinakamataas na katayuan ng mga Earth Immortal. Hindi lamang binati ng 4 na dakilang Earth Immortals ang dalawang ito gamit ang magkahawak na mga kamao, kundi sabay-sabay ding yumuko ang iba. Ano ang nangyari rito? Ngayon lang nayanig ang lupain ng mainland, at ang kapangyarihan mula sa lahat ng direksyon ay nagtipon dito, Master Blackwell,
maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari? Nakasuot ng balabal na bahaghari na may hubad na balikat, lumitaw si Fairy Bishui na nasa edad 20, at dahil mahaba ang balabal, medyo nakalantad din ang kanyang mga binti. Ang mahahaba, maputi, at pinong mga binti na may malabong anino ay nagudyok ng mga mapanlikhang kaisipan. Ang babaeng ito ang pinuno ng Joyful Sect, at ang Joyful Sect ay kilala bilang ang pinakamaruming lugar sa mundo. May mga bali-balita na ang pinuno ng sekta na si Fairy Bishui ay parang mapangarapan na parang tubig, at ang Dole cultivation kasama niya ay labis na kaligayahan sa mundo. Siyempre, may mga bulong-bulungan din na hindi mabilang na lalaki ang natalikuran niya, kung hindi man 100,000 o kaya'y 80,000, at kailangang makahanap ng isang malakas na lalaki gabi-gabi para masiyahan at masipsip ang diwa nito para mapataas ang kanyang kapangyarihan. Minura siya ng ilan bilang maalay, ang iba naman ay lubos na walang kahihiyan, at tinawag pa nga siyang pampublikong palikuran. May mga tinig ng pangungutya sa mga tao, ngunit mayroon ding mga salita ng papuri. Ang babaeng ito ay mabuti at masama, matuwid at masama. Tunay nga, ang kapangyarihan ng makapal na lupa mula sa dakilang lupain ay natipon dito, maaaring may lumilitaw na pambihirang kayamanan. Gayunpaman, diwata, nangangahas akong magtanong kung kaninong mga kamay ang umangkin sa tunay na yin ng iyong mapagmalaking disipulo, si Binibining Lily Case. Totoo bang nakatakda siyang ikasal kay Cohen Zoc, o isa itong sikreto na hindi pa nababalita, na nagpapalala sa maraming haka-haka at bulong-bulungan sa labas ng mundo? Tumawa ng malakas si Arlo Morten at sinabing, Ano? Wow! Nang marinig ang mga salita ni Arlo Morten, nagulat ang buong karamihan. Ang nag-iisang dalisay na dalaga ng Joyful Sect ay nawalan din ng kanyang pagkabirhen. Sino ang may pananagutan, ang Sect Master ba ng Five Element Sect at ang paborito niyang disipulo na si Cohen Zoc, o si Lily Case ba mismo ang nagnakaw ng sandali ng kasiyahan? Kalokohan, Arlo Morten, anong ibig mong sabihin dito? Bakit mo sinisiraan ang disipulo kong si Lily Case? Biglang galit na sigaw ni Fairy Bishui. Hindi naman. Paano ko siya sisiraan? Nakita na namin siya dati, kasama niya si Bryson Campbell ng Chicken Mountain at isa pang junior cultivator. Pero totoo na natanggal na ang mga bulaklak niya, hindi lang ako ang nakakita, kundi nasaksihan din ito mismo ni na Master Blackwell, Biglo, at Brother Hong. Hindi mo ba alam, bilang amo niya, ang tungkol dito? Kakaiba yan, naguguluhang sabi ni Arlo Morten. Ano, Master Blackwell? Totoo ba ito? Namutla si Fairy Bishui sa gulat. Si Lily Case ay isang pambihirang talento, at kung gusto niyang umunlad sa Dole cultivation, ang kanyang cultivation level ay malamang na mas mataas pa kaysa ngayon, halos kapantay ng kanya, ang kanyang master. Ngunit palagi niyang pinipiling maglinang ng mag-isa ng may dedikasyon sa halip na gawin ito. Kalahating taon na ang nakalilipas, kinausap ni Fairy Bishui si Lily Case at sumang-ayon sa Five Element Sect na ipakasal siya sa disipulo ng Sect Master ng Five Element Sect, ang minsan lang maging talento sa isang milenyo na si Cohen Zoc. Sa makatuwid, umalis si Lily Case nang may galit at nagtungo sa capital city upang ipagtanggol ito. Gayunpaman, nakatakda na nga ang petsa ng kasal. Tunay nga, nakita mismo naming apat, at sinunog pa namin ang kanilang lifespan at cultivation level para sa Bryson Campbell na yan, tumanggo si Master Blackwell at sinabi. Kapatid na Zhang, maaari kayang ito ang paborito mong disipulo. Humarap si Fairy Bishui sa Sect Master ng Five Element Sect, si Asher Zoc. Hindi ako malinaw sa bagay na ito, pero darating din si Dao-Han sa lalong madaling panahon. Dumating na siya, nakangiting sabi ni Asher Zoc habang nagpapatuloy. Hindi kailangang mabigla ang lahat. Totoo na ang Joyful Sect at ang Five Element Sect ay may nakatakdang pagsasama, at ang petsa ng kasal sa pagitan ni Dao-Han at Miss Lily Case ay naitakda na. Bukod dito, ilang panahon na ang nakalipas, talagang nakasama ni Dao-Han si Miss Lily Case. Lahat, huwag kayong magsalita nang wala sa oras, ni huwag ninyong sir-on si Miss Lily Case. Sino ang maglalakas loob na sir-on si Lily? Hinahanap ang kamatayan. Biglang umalangaw-ngaw ang isang nakakasilaw na tili, na sinundan ng isang binata at kaaya-ayang lalaki na papalapit mula sa malayo. Ang binata na ito ay mayroong pambihirang kilos, nakasuot ng berdeng kamiseta,
at may hawak na isang mahabang sibat na may pulang tassel. Ang taong ito ay walang iba kundi si Cohen Zoc, isang pambihirang talento sa mainland na lumilitaw lamang minsan sa bawat 1,000 taon. Siya ay isang batang kinuha ni Asher Zoc, kaya binigyan siya ng apelyidong Zoc, pinangalan ng Cohen, at nagkaroon ng relasyon sa sect master ng Five Element sect na parehong malaama at parang anak. Sa kabila ng kanyang murang edad, ang kanyang cultivation ay mabilis na umunlad. Sa loob ng wala pang isang siglo, naabot niya ang huling yugto ng Mahayana, at ang kanyang mahabang sibat ay kahanga-hanga. Sinasabing kahit ang mga nasa early tribulation crossing stage ay hindi siya matatalo, at may mga taong buong kumpiyansang nagsasabing maaaring maabot ng lalaking ito ang kaharian ng mga immortal. Taglay ang mukha na puno ng masamang chi, sumugod si Cohen Zoc dahil mahina niyang narinig na may naninirang puri sa kanyang magiging asawa, ang kanyang diyosa. Maraming tao ang yumuko nang makita ang binatang ito na may hawak na mahabang sibat. Tumawa rin ng malakas si Cohen Zoc at sinabing, "Cohen, huwag ka nang magalit pa. Matanong kita, hindi ba kasama mo si Miss Lily ilang araw na ang nakalipas?" Siyempre naman, malamig na sulyap ni Cohen Zoc sa mga tao at sinabing, "Simula nang pumasok si Lily sa capital city, araw-araw ko na siyang kinakausap tungkol sa Zen at cultivation, at ibinabahagi ang aming mga pananaw." Haha, ayan na, yumuko si Asher Zoc, sect master ng Five Element sect, sa mga Bishoshyanzi at binigyan si Arlo Morten ng malamig na tingin habang sinasabi, kung nawala ang kadalisayan ni Miss Lily, natural lang na si Cohen ang kumuha nito. Bukod kay Cohen, sino pa ba sa mundong ito ang karapat-dapat kay Miss Lily? Kaya, Arlo Morten, dapat itigil mo na ang pagwawala ng dila mo. Bilang isang Earth Immortal, na nagkakalat ng mga walang batayang chismis na ito, nakakatuwa ba ito para sa iyo? Ano, nawala na ba ang kadalisayan ni Lily? Hindi pa nakakapagsalita si Arlo Morten nang biglang namutla ang kilalang si Cohen Zoc, at saka marahas na dumuran ng sariwang dugo. Lahat ng nakakita sa eksenang ito ay may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha, ang ilan ay gustong tumawa, ang ilan ay napahadjejek pa ng malakas, at ang iba ay hindi alam kung iiyak o tatawa. Ito ay lubos na kakaiba, nakipagtipan si Lily Case kay Cohen Zoc, ngunit nasira ang kanyang kadalisayan, at hindi ito alam ng kanyang kasintahan. Ngayong narinig niya ang balita, umubo siya ng dugo. Hindi pala siya ang ipinagmamalaki mong disipulo. May sama ng loob si Arlo Morten laban sa Five Element sect, kaya naman niya hayagang tinalakay ang bagay na ito, dahil gusto niyang mapahiya ang Five Element sect. Ngayon, lumabas na hindi pala tapat si Miss Lily, tama ang hula niya. Ikaw, ang lakas ng loob mong suruan si Lily. Iniisip mong hindi ka kapanipaniwala dahil isa kang Earth Immortal. Kasabay ng isang, whoosh, marahas na inalog ni Cohen Zoc ang kanyang mahabang sibat, at ang intensyong pumatay ay sumiklab, kahit nalaban ito sa isang Earth Immortal, handa siyang ipaglaban ang babaeng mahal niya. Kasama ka lang. Malamig na ngisi ni Arlo Morten. Umasa siyang aatakihin siya ni Cohen Zoc, dahil kung may mga ngahas na galitin siya, may dahilan siya para alisin ang talentong ito na minsan lang mangyari sa isang milenyo. Totoo nga ang bagay na ito, gaya ng nasaksihan ko mismo ng sarili kong mga mata. Tunay ngang nawala ang kadalisayan ni Binibining Lily, at ang kanyang antas ng paglilinang ay umabot na sa huling yugto ng Mahayana. Malinaw ang mga mata kong ito at hindi ko iyon mapagkakamalan. Tumawa ng may kalokohan si Bryson Campbell, pinapaypayan ang apoy, nasisiyahan sa gayong kaguluhan, kung saan ang mga lalaki at babae ay magpapatayan dahil sa pag-ibig at pagnanasa, nakakaaliw talaga. Puff, nang marinig ang mga salita ni Bryson Campbell, muling dumura si Cohen Zoc ng dugo. Nakakabaliw talaga ito, ang sombrero ng kanyang cuckold ay ipinatong na sa kanyang ulo bago pa man ikasal, at sa harap ng lahat ng bayani ng mundo, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kahihiyan at galit, na gustong patayin ang lahat. Bizo, ikaw, ang iyong mabuting disipulo. Galit na itinuro ni Asher Zoc ang mga Bishoshyanzi. Kapatid na Zoc, makakaasa ka, Cohen, makakaasa ka, tiyak na iimbestigahan ko ang katotohanan at bibigyan kita ng paliwanag. Galit na sabi ng Bishoshyanzi. Maaari bang si Bryson Campbell iyon?
Hindi ba't sinabi lang ni Arlo Sectmaster na isinugol ni Miss Lily ang kanyang buhay, sinunog ang kanyang lifespan at cultivation level para iligtas si Bryson Campbell? May kakaiba siguro rito. Biglang may tumawa sa karamihan at nagsabi, Bryson Campbell. Sabay na ibinugaw ng mga Bishoshyanzi at ni Cohen Zoc ang pangalang Bryson Campbell habang nakakuyom ang mga ngipin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 809 na naghahanap ng labasan si Tyler Nash. Walang alinlangang niyanig ng pagtataksil ni Lady Yu ang mainland bilang ang pinakapasabog na chismis, at ang pinakamahalaga ay ang lalaking malamang na sumire sa kagandahan ni Lady Yu ay maaaring ang sumisikat na bituin ngayong taon, si Bryson Campbell. Lahat ng tungkol kay Bryson Campbell ay nahukay na ng publiko. Ang lalaking ito ay nagmula sa makamundong mundo, may-ari ng isang immortal na espada. Kinuha ang isang Earth Immortal bilang kanyang Panginoon. Naging hari ng kanyang sariling bundok, ginulat ang lungsod gamit ang isang hampas ng espada upang iligtas ang ilang mga tagapagtatanim ng demonyo, at pagkatapos, matapos patayin si Michael Wolff, ang Sectmaster ng Tianyuan ng Southern Continent, kasama ang kanyang dalawang anak na lalaki at babae, ininsulto niya ang gumagala na bard na si Messiah Palmer pagpasok sa Immortal Mansion at sinira ang Dragon Gate Passage ng St. Dragon Pavilion, bukod sa iba pang mga bagay. Masasabing sa kanyang pagdating, si Bryson Campbell ang naging sentro ng balita ng mainland, dala ang isang maalamat na aura. Siyempre, kakaunti ang pumuri sa kanya, at marami ang sumampa sa kanya, dahil nasaktan niya ang makata na si Messiah Palmer. Nasaan si Bryson Campbell? Nabalot ng hiya si Cohen Zoc, at nag-aalab ang kanyang mukha. Siya, isang henyo na minsan lang mangyari sa isang milenyo at ipinagmamalaki ng mainland, ay niloko. Isa itong sampal sa mukha, kaya si Bryson Campbell man iyon o ibang Campbell, dapat niya itong patayin. Sina Bryson Campbell at Miss Kiao, kasama ang isang nakababatang malubhang na sugatan, ay gumapang papasok sa sinaunang lungsod mula sa nakaraang dinastiya sa ibaba. Noong lindol kamakailan, maraming lugar sa sinaunang lungsod ang gumuho, at ang kanilang kapalaran, buhay man o patay, ay hindi alam. Mabait na paliwanag ni Arlo Morton. Gayunpaman, bago pa man nagkaroon ng pagkakataong magsalita si Cohen Zoc, nagpatuloy siya, baka sila ay naging isang pares ng desperadong magkasintahan, o sa halip, mga ligaw na Mandarin Doc, haha. Malinaw na sinusubukan ni Arlo Morton na galitin sina Asher Zoc at Cohen Zoc, hindi binabayaran ang gulo na idinudulot niya. Humph, tiyak na puputulan ni Zoc ang ulo niya. Kasabay ng isang, whoosh, pagkasabi ni Cohen Zoc, dali-dali siyang bumaba at sumingit sa isang butas na kasinlaki ng lungga ng aso. Kahit gumuho na ang lugar, buti na lang at maraming pasukan, ang ilan ay bahagyang gumuho pa lamang, kaya si Cohen Zoc ang unang bumagsak. Pagpasok ni Cohen Zoc, maraming tao ang nanliit ng kanilang mga mata, at ang apat na magagaling na Earth Immortal ay nagpalitan ng tingin. Sasama rin ako. Galit na singgal ng diwata ng tubig asol at saka gumapang papasok sa lungga ng aso, na naging dahilan pa ng pagkatakip sa kanya ng alikabok. Bumaba rin tayo, para makita ang kasabikan, haha. Biglang nabalisa ang mga may mas mababang antas ng paglilinang sa labas, dahil alam ng lahat na isang malaking kayamanan ang lilito dito. Kapag ang isang kayamanan ay isinilang, sino mang kumuha nito ay siyang magmamay-ari nito. Kaya naman, sa pagpasok sa ilalim ng lupa, sinasamantala nila ang inisyatiba. Sa kabaligtaran, kung mananatili sila sa ibabaw, ang kanilang pagkakataong makakuha ng kayamanan ay mababawasan, dahil wala silang karapatang makipagkompetensya sa mga Earth Immortal para dito. Whoosh! 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 Sunod-sunod na nagtakbuhan pababa ang mga magsasaka, malalaki man o maliliit, ang ilan ay pumasok sa lungga ng aso, habang ang iba ay nagtungo sa iba't ibang lokasyon upang mahanap ang sarili nilang mga pasukan at sumingit sa mga ito. Ang ilalim ng lupa ng sinaunang lungsod ay parang labirinto na may hindi mabilang na mga pasilyo, kaya ang kayamanan ay maaaring lumabas kahit saan. Ilang sandali pa, ang 5 dakilang Earth Immortal na lang ang natitira sa kalangitan, at si Tyler Nash na lang ang natitirang tao sa lupa. Matagal nang nakatayo roon si Tyler Nash at hindi na muling nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na lumilipad sa paligid. Ano ang problema kay Bryson Campbell?
Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Jonas Hopkins na magtanong, dahil hindi niya alam ang nangyari kanina. Gayunpaman, walang nagpaliwanag kay Jonas Hopkins, kahit si Dax Blackwell, na maayos naman ang pakikitungo sa kanya, ay nanatiling tahimik. Humph, kung ayaw mong magsalita, bababa ako at magtatanong. Malamig na singgal ni Jonas Hopkins at saka sinundan ito ng isang pagbukas pababa. Ano ang dapat nating gawin? Papasok din ba tayo? Nawalan ng malay si Dario Wolf ng sandaling iyon. Pinakamalaki ang tsansa na makakuha ng kayamanan sa ilalim ng lupa, dahil maaaring makapagsimula ng maaga ang isang tao. Sa makatuwid, kung pipiliin ng isang tao na maghintay ng walang ginagawa, may panganib na mauwi sa huli na walang dala. Hindi naman siguro masama kung titingnan mo ang loob, sabi ni Master Lu na may nakakairitang hadjejek. Sige, pumasok na tayo. Tumanggo si Master Blackwell at sinabi. Sige, wika ni Arlo Morten at siya ang unang sumubsob pababa, kasunod sina Dario Wolf, Dax Blackwell, at Bryson Campbell. Gayunpaman, nang malapit na si Bryson Campbell sa pasukan ng kuweba, bigla siyang huminto, lumingon, at sumimangot, munting magsasaka, dapat kang sumama sa akin. Ang kayamanan ang pumipili ng sarili nitong Panginoon, marahil ay may pagkakataon kang makuha ito. Panginoon, nais ko pong bumalik sa palasyo. Ang pagsunod sa iyo pababa ay pipigil lamang sa iyo, at bukod pa riyan, ang mga bangkay ni Lonnie Lopez at ng iba pa ay hindi pa nakukuha, gusto ko munang tumulong sa pagkolekta ng kanilang mga bangkay. Yumuko ng malalim si Tyler Nash habang nagsasalita. Nang marinig ang mga salita ni Tyler Nash, huminga ng malalim si Bryson Campbell at pinuri, mayroon kang mabuting puso at kabanalan sa Ama, sige lang. Opo, Guro, mag-ingat kayo, sabi ni Tyler Nash, saka yumuko ng malalim kay Bryson Campbell. Humagalpak ng tawa si Bryson Campbell, saka sumisid sa pasukan ng kuweba. At pagpasok pa lang ni Bryson Campbell sa kuweba, kumari pa na ng takbo si Tyler Nash. Hindi siya tumungo sa hilagang silangan upang kumuha ng anumang mga bangkay at hindi rin siya lumiko sa timog silangan patungo sa kabisera. Sa halip, gumawa siya ng hakbang patungong timog kanluran para dito, tumatakbo, tumatalon, lumilipad, ginagawa ang lahat para makagalaw ng may pambihirang bilis. Siyempre, walang makakahula kung ano ang nasa isip niya sa mga sandaling iyon, marahil kahit si Bryson Campbell mismo ay hindi alam kung bakit hindi siya bumalik sa lungsod at pinili na lang niyang tumakbo. May isang lumang kasabihan sa karaniwang mundo, kilalanin mo ang iyong sarili at kilalanin mo ang iyong kaaway, at hindi ka kailanman matatalo. Sa mundong ito, bilang isa na lubos na nakaunawa kay Yusuf Zoc, naniniwala si Tyler Nash na wala siyang kapantay, dahil habang lalo niya itong hinahamak, lalo niyang hinahangad na malaman ang lahat tungkol sa kanya, sinusuri ang kanyang pagkatao, buhay, at mga pamamaraan ng paggawa ng mga bagay-bagay. Sa makatuwid, nang ahas si Tyler Nash na sabihing mas naiintindihan niya si Yusuf Zoc kaysa sa sino mang babae ni Zoc. At dahil naiintindihan niya si Yusuf Zoc, kailangan na niyang makatakas ngayon. Nagawa ni Yusuf Zoc na makalikha ng pagkakataong mabuhay kahit sa ilalim ng pinagsamang puwersa ng 4 na Earth Immortal, at ngayon ay nagkaroon ng lindol matapos silang magtago sa ilalim ng lupa. Bukod dito, ang lakas mula sa ibabaw ay nagtatagpo patungo sa lugar na ito, kainahinala ito. Malabo ang hula ni Tyler Nash na malamang na natagpuan ni Yusuf Zoc ang isa na namang sunod-sunod na swerte dahil sa pagkawala ng kanyang aso, sa halip na isang maalamat na kayamanan na malapit ng lumitaw. Si Yusuf Zoc ang gumagawa ng kaguluhan, gaya ng dati, pagkatapos ng isang balakid, palagi siyang dinadapuan ng malaking swerte. At hindi siya naniniwalang nagkataon lang na may lindol nang magtago si Yusuf Zoc sa ilalim ng lupa at ang kuryenteng iyon ay namumuo na ngayon dito. Paano naman ang sinabi ni Arlo Morten, na hindi raw kayang sipsipin ni Bryson Campbell ang ganito kalakas na power of the thick earth, hindi ito pinaniwalaan ng ibang Earth Immortals, pero si Tyler Nash ay naniwala. Kaya naman, kinailangan niyang umalis. Naroon na ang mga palatandaan na si Zoc, na hindi mapapatay ng 100 kamatayan, ay malapit nang tumanggap ng malaking kayamanan, at hindi na niya kailangang magtagal pa. Naipasa na ni Bryson Campbell sa kanya ang mga sikreto ng mga banal na kasanayan na pinag-aralan niya sa buong buhay niya. Bagamat hindi pa niya lubos na natatamo ang Mahayana,
Ni hindi pa nararating ang kaharian ng malalim na misteryo, ang mga pamamaraan ay nasa kanyang pag-aari na ngayon. Sa pamamagitan ng masigasig na pagsasanay, makakamit niya ito. Kaya, hindi na kailangang magpatuloy sa pakikipaglaro kay Bryson Campbell. Una, hindi na kailangan, at pangalawa, napakadelikado nito. Sinadya rin ang dahilan kung bakit pinili niyang magtungo sa Timog Kanluran patungo sa ilang. Nakakuha siya ng ilang lihim na impormasyon sa palasyo, sa liblib na Timog Kanlurang hangganan, may mga nagpupuslit ng tao. Ang mga ism-angler na ito ay nagbenta ng mga mahahalagang bagay ng tao tulad ng pinong bigas, seda, mantika, asin, at mga kagamitang metal papunta sa ilang, na nagtatag ng komersyal na ugnayan sa mga demon cultivator. Total, ang mga demon cultivator ay nangangailangan ng pagkain at inumin, damit noong nasaan yung tao sila, at sila rin ay naghahangad ng mga luho. Bilang resulta, isang hindi nakasulat na tuntunin ang lumitaw, kapag ang mga smuggler ng tao ay pumasok sa kanlurang kaparangan, hindi sila huhulihin ng mga demon cultivator sa halip ay tretuhin sila bilang mga kaibigan. Dahil matagal na siyang nasa palasyo at ngayon ay isa ng disipulo ni Bryson Campbell, matagal na niyang inihanda ang isang paraan para sa kanyang sarili ng palihim. Nagsaayos siya ng mga taong sasali sa grupo ng mga smuggler. Kaya, gamit ang pagkakakilanlan ng smuggler, linano niyang magtungo sa kanluran, makipagkalakalan sa mga demon cultivator para sa isang kalipunan ng mga kayamanan upang makatulong sa kanyang cultivation. Naniniwala rin siyang hindi lang ang Saint Dragon Empire ang nag-iisang kaharian sa mundong ito, kaya plano niyang maglakbay ng napakalayo. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 810 ang bisita. Sa kailaliman ng lupa, sa loob ng dome, si Yusuf Zok ay nakahiga sa lupa sa hugis ng isang malaking X, hindi gumagalaw. Isang asol na halo ng liwanag ang patuloy na bumabalot sa kanya, ngunit ang kanyang katawan ay sumasabog din sa kakaibang enerhiya, ang kapangyarihan ng makapal na lupa na nagtatagpo mula mismo sa lupa. Nang matanggap ni Yusuf Zok ang kapangyarihan ng makapal na lupa, tila sinapian ang kanyang ari, at hindi inaasahang nagsimula ng isang sayaw ng espada. Bukod dito, sumasayaw siya ng nakapikit, at sa bawat galaw, isang partikular na aura ang dumadaloy sa kanyang katawan mula sa espada, na unti-unting nagpapalakas at nagpapalamig sa kanyang hininga. Nariyan din si Lily Case, nakalunok siya ng pulang elixir at agad na sumiklab ang apoy sa buong katawan niya, kakaiba rin. Sa itaas ng simboryo, ang mural na naglalarawan ng dalawang lalaki at isang babae ay tila kumukurap din, at habang kumukurap ang mural, ang mga ukit ng dalawang lalaki at isang babae ay unti-unting kumukupas na parang matunon na sila. Si Anais Dillon, na nakapasok sa ilalim ng lupa ng hindi namamalayan, ay hindi namalaya na iniwan na siya at tumakas ng kanyang pinakapaborito at mahusay na disipulo. Pagdating sa katalinuhan, si Anais Dillon ay hindi kasing talino ni Tyler Nash, at si Tyler Nash, na kayang tiisin ang kahit ano, kahit ang ihi ay nakainom na siya, ay haangga sa mundo sa kanyang pambihirang pagbuga ng galit. Unti-unting kumalma si Asher Zok, na nagngangalit sa galit, ngunit nanatili ang kanyang balak na pumatay. Sa totoo lang, hindi lang niya gustong patayin si Bryson Campbell, kundi gusto rin niyang patayin si Lily Case. Dahil hindi niya maaaring makuha ang katawan at puso nito, at dahil may iba na itong kasama, sisirain niya ito, habang nabubuhay ito, si Asher Zok ay magiging katatawanan magpakailanman. Kung patay na silang dalawa ng mga ngalon niya, saka lamang matatapos ang lahat ng biro at chismis, at baka humanap pa siya ng bagong pag-ibig. Ang Ice Fairy, na may malamig na ekspresyon, ay pumayag na sa kasal sa Five Elements Sect at natanggap pa ang mga regalo. Ngunit nilinlang siya ni Lily Case, dahilan para hindi niya tuparin ang kanyang pangako at malamang na labis na masaktan ang Five Elements Sect. Kaya naman, hindi lamang niya nilayo na patayin si Bryson Campbell kundi pati na rin si Lily Case na parusahan. Isang masalimuot at malawak na network ng mga tunnel sa ilalim ng lupa ang mayroon ng mahigit 100 tao na ngayon ang nakapasok, na pawang mga eksperto na higit sa antas ng fusion. Gayunpaman, kahit na mahigit 100 tao ang pumapasok, para itong pagpasok sa isang malawak na karagatan dahil napakarami at napakalaki ng mga tunnel sa ilalim ng lupa, at hindi magamit ang Divine Sense. Gumuho rin ang ilang lugar, kaya madalas ay nauuwi ang mga ito sa isang walang patutunguhan.
Kailangan nilang malampasan ang dead end o bumalik at magsimulang muli. Sa mahigit 100 kataong pumasok, pagkalipas ng 3 buwan, wala silang nakitang anuman, wala silang natuklasang pambihira at mahahalagang kayamanan, ni nakita si Bryson Campbell at ang pamilya Case, kahit ang kanilang mga buto. Siyempre, posible rin na si Bryson Campbell at ang pamilya Case ay nalibing sa ilalim ng lupa, hindi pa lang nahuhukay. Sunod-sunod na lumitaw ang mga tao, at naunang lumabas ang 6 na Earth Immortal. Kahit nataglay nila ang kapangyarihang ilipat ang mga bundok at punuin ang mga dagat, wala silang magawa sa ilalim ng lupa, dahil ganoon din ang kontinente ng Saint Dragon, ang lupa ay may taglay na walang katapusang mahiwagang kapangyarihan, at ang mga tao ay para lamang mabuhay sa ibabaw, wala pang sino man ang tunay na nakapaglakbay sa ilalim ng lupa. Bagamat mayroon ang 5-element secret technique ng 5-element sect, hindi rin sila maaaring maglakbay sa ilalim ng lupa. Alam mo, ang tunay na paglalakbay sa ilalim ng lupa ay nangangahulugan ng pagsasama ng laman ng isang tao sa lupa at paglalakad sa ilalim ng lupa. Ngunit walang mga kalsada o espasyo sa ilalim ng lupa, makapal na lupa lamang. Paano ka makakalakad? Sa makatuwid, ang mga tao ay hindi maaaring maglakad sa loob ng lupa. Matapos lumabas ang 6 na Earth Immortals, lahat sila ay naguluhan dahil hindi nila alam kung lumitaw na ba ang kayamanan o hindi, o kung may nakahanap na nito at itinago itong lihim, kaya't nalilito rin sila. Sa ika-70 araw, lumabas si Cohen Zoc na may hawak na mahabang sibat, ang huling lumabas. 70 araw na siyang naghanap at hindi man lang niya nasalayan si Lily Case. Napakaraming pagguho sa ilalim ng lupa, marahil ay patay na talaga ang pamilya Case at si Bryson Campbell. Mungkahi ng isang tao sa mahinang boses. Dax Blackwell, ano sa tingin mo? Sa sandaling ito, ang ilang Earth Immortals ay tumingin kay Master Blackwell. Matagal na silang naghanap ng hindi nila natagpuan ang kayamanan o anumang bakas ni Bryson Campbell, kaya ang tanong ay kung itutuloy ba nila ang paghahanap o babalik na lang sa kanilang tahanan. May mga bagay pa rin kailangang asikasuhin ang Saint Dragon Pavilion, kaya ang matandang ito ay babalik muna sa Saint Dragon Pavilion. Magkikita tayong muli, lahat. Naniniwala si Master Blackwell na hindi na kailangang magpatuloy sa paghahanap, 3 buwan na ang lumipas, at wala pa ring senyales ng artifact. Kaya, malinaw naman, ang artifact ay maaaring nakuha ng isang tao, o kaya naman ay wala talagang artifact. Naunang umalis si Master Blackwell, kasama ang iba pang mga eksperto mula sa Saint Dragon Pavilion. Pagkaalis ni Master Blackwell, bukod sa Greenwater Immortal, tumalikod at umalis din ang iba pang mga Earth Immortal. Tanging ang Greenwater Immortal lamang ang naiwan dahil kailangan niyang magpaliwanag sa 5-element sect. Sa mahigit 100 katao, karamihan ay umalis din, ngunit mayroon pa ring mga 100 nagdesisyong manatili at tingnan kung may mangyayaring kaguluhan, para masaksihan kung maglalaban ang 5-element sect at ang Joyful sect. Gayunpaman, sa kanilang pagkadismaya, matapos yumuko ang Greenwater Immortal nang magkahawak ang mga kamao sa sect master ng 5-element sect na si Asher Zoc, pareho silang lumipad patimog ng magkasama. Kung tungkol naman kay Cohen Zoc, malamig niyang sinulyapan ang mga guho sa ilalim ng lupa bago tumalikod at umalis din. Wala na ang lahat, nawala ng saysay ang paghahanap, walang natagpuan, walang nakitang kaguluhan, kaya't nagtakbuhan ang karamihan. Sina Anais Dillon at Uriel Arellano, na nasa lihim na pasilyo ng Hilagang Kuweba, ay matagal nang nakabalik sa kabisera. Hindi na sila makapaghintay pa at bumalik na sa kabisera pagkatapos maghintay ng mahigit 1 buwan. Nang masusing magtanong, nalaman nila na may hindi inaasahang pangyayaring naganap. Gayunpaman, inilipat sila ni Bryson Campbell upang magtrabaho bilang mga waiter sa tavern, ipinagpapatuloy ang kanilang pang-araw-araw na buhay at nakikinig sa anumang balita mula sa mga sinaunang guho araw-araw. Matapos lisanin ng mga eksperto ang mga sinaunang guho, ilang nag-iisang cultivator at mga nakababatang practitioner ang pumunta rin sa lugar na ito upang maghanap, dahil sinasabing isang malaking kayamanan ang lumitaw. Ngunit sa huli, hindi nila natagpuan ang kayamanan, na nagtulak sa ilan na maniwala na hindi pa ito lumilitaw o na nananatili itong hindi pa natutuklasan. Lumipas ang panahon, at ang lokasyon ng mga sinaunang guho ay naging daan para sa araw-araw na pagdaloy ng mga taong papasok at paalis.
Maging ang mga labas ng lungsod ay puno na ngayon ng maliliit na mga ngalakal at mga nagtitinda ng tubig, pagkain, alak, mga sulo, at kung ano-ano pa. Pagkatapos ng ilang buwan pa, dumating ang taglamig sa kontinente ng Saint Dragon. Ang mga taglamig sa kontinente ng Saint Dragon ay napakaikli, tumagal ng wala pang 2 buwan, isang bugzo lamang ng malamig na hangin, at pagkatapos lumipas ang bugzo ng hangin iyon, bumalik ang init na parang dumating muli ang tagsibol. Nang dumating ang taglamig sa kinaroroonan ng mga sinaunang guho, tuluyan nang tumigil ang mga tao sa pagpunta roon dahil masyadong malamig, lalo na ang mga daanan sa ilalim ng lupa. Sa kung anong dahilan, sa panahon ng taglamig, kahit ang pag-ihi ay maaaring magyelo at makapinsala sa katawan ng isang tao, kasabay ng malamig na hangin na umiihip sa mga daanan. Si Bryson Campbell, kasama sina Anais Dillon at Uriel Arellano, ay bumisita rin sa lugar na ito bago magsimula ang taglamig. Naghanap sila ng mga 7 o 8 araw ngunit wala silang nakitang bakas ng kanilang pinuno, pagkatapos ay bumalik ang 3 upang ipagpatuloy ang kanilang mga buhay bilang mga tagapamahala at tagapagsilbi, at ipinagpatuloy ang kanilang mga dating gawain. Sa isang kisap mata, 1 taon na ang lumipas, at sa loob ng taong ito, maraming tao ang bumisita sa mga guho na ito. Pati ang ilang Earth Immortals ay palihim na pumasok, at dumating ulit si Cohen Zoc. Ngunit tulad ng lahat, wala silang nakitang kahit isang hibla ng buhok. Unti-unti, wala nang ibang dumating, at pagkalipas ng 1 pang 2 taon, ang usapin ng mga sinaunang guho ay nakalimutan, napalitan ng mas masalimuot na balita. Isang grupo ng mga tao ang dumating sa mainland, at bawat isa sa kanila ay isang Earth Immortal. Hindi sila tagalupaing ito, nagmula sila sa timog ng Yunnan, matapos tumawid sa Thousand Mountains at mapanganib na lupain upang makarating sa Saint Dragon Continent. Noong panahong iyon, lahat ng dayuhang Earth Immortals ay panauhin sa palasyo ng imperyo.